Isang maaliwalas at mapagpalang araw sa ating mga kayanggaw at kabangers. Matagal na rin po ako nakikinig sa channel na ito. May 2 taon na rin. Kaya naman naisipan ko na rin na ibahagi ang aming karanasan ng kapatid kong bunso. 26 anyos ako noon at 10 taong gulang naman ang kapatid ko. Lumuwas kami papuntang Romblon sa pagnanais na mahanap ang ninong namin na matagal nang hindi nakikita. Pero dahil sa ginawa namin yon, isa palang lihim na komunidad ang matutuklasan namin. Isang lugar na naghihintay lang palang matuklasan ng kahit na sinong tao. Isinumpa ang mga nilalang na naroon, pero nang dahil sa ginawa namin, nagkaroon sila ng pagkakataon makatakas at makalabas sa lugar na matagal na nilang nagsilbing kulungan. Kilalanin niyo na lang po ko bilang si Donnie. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel, at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Sigurado ka bang walang palya tong van na gagamitin natin, Berting, ha? Wala yan, sir. Kondisyon ko yan. Ako pa ba? Yan ka na naman eh. Ako naniniguro lang ako, ha? Sir naman, kailan tayo tumirik sa dana ito ang gamit natin? Hoy, para ipaalala ko lang sa'yo, nung nakaraang linggo lang tumirik yung sinasakyan natin eh. Nakakalimutan mo na ba? Pero sir, hindi naman itong sasakyan na ito yung gamit natin. Ibahin mo itong si Brownie. Ha? Brownie? Sa tagal ko na sa inyo at sa tagal ko na ginagamit itong sasakyan ng papa nyo, pinangalanan ko na siyang Brownie. Ayos ha? Kailan mo pa pinangalanan yan? Kahapon lang. Ay, pambihira. O sige na, tulungan mo na lang akong isang parito yung mga dadalhin nating gamit. Kakaunti lang talaga yun. Sir, hindi naman sa nakikialam ako pero parang gano'n na nga rin. Sigurado ba kayo na sa Romblon na namamalagi si Mang Tasyo? Baka naman mali na naman tayo ng info niyan ha? Hindi natin malalaman kung di natin pupuntahan. Kung sakali mali, di at least sumubok tayo. Alam mo, Berting, sa buhay natin ang palagi mga walang napapala ay yung mga taong hindi sumusubok. Yung mga sumusubok naman na walang napapala, sila yung mga taong may nakukuwang aral sa ginawa nila kahit talo. Kaya susubok tayo kahit walang kasiguraduhan. Ano, nagets mo ba ako? Hindi. Ay sus, pambihira ka naman oh. O sige na, kunin na natin yung gamit dun sa loob. Matagal na sa amin si Berting, Kabanong. Sanggol pa lang ang kapatid kong si Buboy ay driver na namin siya. Ngayong 10 taon na ang kapatid ko, siya pa rin ang kasakasama namin. Para na rin namin siyang pamilya. Kagaya na lang din ni Mang Tasyo, o mas kilala sa tawag naming Tatay Tasyo. Si Tatay Tasyo ay parang magulang na namin. Kaibigan siya ni Papa. Siya ang nag-alaga sa amin dahil masyadong abala sa mga negosyo ang aming mga magulang. Mula pagkabata ko hanggang sa 5 taon na si Buboy ay nakasama namin siya. Pero pagkatapos noon, nagpaalam lang siyang bibili ng mantika pero hindi na siya bumalik. No! Gusto ko to isama. I want it. Bawal nga isama yan sa biyahe, sabi ng kuya mo. If you not sunod-sunod to you, kuya, you are not sama-sama sa amin. What?
Ay, pambira ka naman kasi. Huwag ka na nga kasi mag-English-English. Kapag ako kausap mo mahirapan lang tayo pareho. Gusto ko nga itong isama sa pagkalis natin Paborito ko tong laruan Bawal nga ang robot sa Romblon. Kapag dinala mo tong robot mo, magiging marmol to. What is marmol? Oh, ano na naman ba tong naririnig kong sigawan ha? Itong kapatid mo dadalhin tong malaking robot niya. Sabi ko baka maging marmol to sa Romblon. Ayaw yatang maniwala Kuya, gusto ko itong isama, please. Hindi tayo maglalaro sa Romblon. Hahanapin natin si tatay o Ninong Tasyo. At isa pa, hindi ko ba nahihiya sa kanya? 10 taong ka na, naglalaro ka pa niyan. Oo nga, 10 taon ka na Ilang taon na lang, tutubuhan ka na ng ball. Oo. Ikaw talaga, Berting, ano-ano mga sinasabi mo sa bata O basta, Buboy, hindi mo dadalhin yan Hindi playground ang pupuntahan natin. Pero kuya, wala nang pero-pero. Kung ayaw mong sumunod, ako na lang mag-isa ang aalis. Hindi ako kasama? Malamang kasama ka. Ikaw driver Kasama ako. Ikaw hindi. Kuya nangasar. Iwan mo yung robot mo ha. Pumunta ka na sa van. Nakakausap ko na si Papa at Mama. Nakapagpaalam na ako. Wala nang nagawa pa ang kapatid kong si Buboy Cabanong. Sumakay na rin kami ng van at saktong 6:00 ng gabi, nakalis na rin kami ng bahay. Tahimik lang sa unang biyahe. Nang mapansin ni Berting na nakatulog na si Buboy sa kakaiyak, saka na niya ako kinausap. Sir, may kwento ko. Tigil mo na yan. Kung tungkol na naman yan sa 2 kalbo na nagsabunutan. Hindi sir, iba to. O ano ba yan? Narinig ko kasi usapan nila Aling Medina kanina at ni Daisy sa kusina. Yung tungkol daw sa di ba nga taga Romblon din sila? Oo nga. Tungkol ba saan? Nasabi kasi ni Aling Medina na maganda raw sa Romblon. O tapos? Yun na yun sir. Sus, wala ka talagang masabing matino no? Mag-focus ka na nga lang dyan sa minamaneho mo. Mamaya mabangga pa tayo. Natatawa-tawa pa siya sa pinaggagawa niya. Ako naman ay itinuon na lamang din ang atensyon sa dinaraanan namin. Makalipas ang ilang oras, nakarating na rin kami sa pier. Naisampa namin na maayos sa barko ang sasakyan namin. Sakto rin ang dating namin dahil ilang minuto na lang ay aalis na. Malayo-layo ang magiging biyahe namin. Kaya nang makarating na kami sa binayaran naming kwarto, nagpahinga na muna kami. Paggising ko, madaling araw na. Sabi ni Berting, mga gabi o madaling araw na rin kaming makakarating sa Romblon. O baka lagpas 1 araw, depende sa panahon. Nagising ko ba kayo sir? Hindi naman. Bakit? Ano bang ginagawa mo kanina habang natutulog ako? Natutulog din. Baka kasi malakas yung hilik ko Hindi naman. Sir, tanong ko lang. Medyo personal ito Pero huwag mo na lang sagutin kung ayaw mo. Pero bakit hindi pa kayo nag-aasawa sir? Sa edad nyo ngang yan pwede na kayong magkaanak Bawog ba kayo? Sira ulo. Baog agad. Hindi ba pwedeng hindi pa ako handang maging magulang at maging isang asawa? Bakit naman hindi kayo handa? Nasa inyo na nga ang lahat Pera, kagwapuan. Pagiging handa sa isip. Ayoko mag-asawa agad ng hindi handa. Kasi ang maghihirap lang naman sa desisyon ko na yun yung magiging anak ko. Mahirap magkaroon ng isang ama na hindi handa sa responsibilidad. Kagaya na lang ng tatay namin. Nabuntis niya si mama nang wala sa plano. Kaya yun, nasanay na lang ako na mas madalas niya pang kasama yung mga kapwa niya negosyante kaysa sa amin. Kasi yun naman ang ginagawa niya bago ako mabuo sa mundong ito Kung sa bagay, may tama ka sir. Ang daming nagiging magulang ng maaga ngayon dahil sa maraming dahilan. Una, kapusukan. Pangalawa, dinidiktahan sila ng lipunan na mag-anak na dahil pakaramdam ng mga tao kapag wala pang anak ang isang lalaki at babae na pag-iiwanan na sila ng panahon. Pero ang realidad, hindi naman karera ang pagbuo ng pamilya
o ang pag-aasawa at pag-aanak eh. Ang pagkakaroon ng pamilya ay dapat na kusang nabubuo dahil sa pagmamahal at pagiging handa sa mga bagay-bagay. Kapag nagpamilya ka kasi, tinatanggap mo na kaagad ang responsibilidad at obligasyon. At yung dalawang yan ay hindi mo dapat madiliing mapunta sa'yo. Kasi yung dalawang yan ang pinakamabigat na dadalhin mo bilang isang asawa at magulang. At saka, bakit ba nila minamadaling mag-anak ang isang tao? Sila bang magpapakain sa bata kapag sinilang na? Hindi naman, di ba? Eh, pasensya na sir ah. Nagtatanong lang naman ako eh. Sinasagot ko lang rin naman yung tanong mo kaya sana malinawan ka. Ikaw, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Halata ba sir? Walang napatol eh. Buwang ka kasi. Natawa na lang kaming dalawa. Matapos ang usapan namin, bumalik na lang kami sa pagtulog. Mabilis na kinain ng oras ang mga sandali. Hindi na namin namalayan na nakarating na kami sa Romblon. Sobrang haba ng binyahe namin. Todo pagod ang naramdaman namin kahit na magdamag lang naman kaming nakahiga at nakaupo. Nang makababa na kami ng barko, naganap na muna kami ng makakain. Sa hindi ko maalamang dahilan, nakaramdam ako ng pagkailang sa kung paano kami tingnan ng mga tao sa kainan. Hayaan mo lang sila. Ganyan talaga ang mga tao rito eh. Namamangha kapag nakakakita ng gwapo. Tingnan nyo sir, hindi tumitingin sa akin, sa'yo lang. Sira ulo. Bantayan mo si Buboy, baka mamaya may gawing hindi maganda sa atin yan. Masarap ang pagkain doon, Kabanong. Hindi ako nagkamali nang nabasa sa internet na magagaling talagang magluto ang mga taga-Romblon. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga lang kami sandali sa tapat ng van. Tamang yosi habang nagpapatunaw ng kinain. Habang si Buboy naman, abalang-abala lang sa paglalaro ng cellphone. Berting, naniniwala ka ba sa aswang? Munti ka na niyang maibuga sa akin ang iniinom niyang soft drinks sa tanong kong yon. Siguro dahil nagulat siya kung bakit bigla-bigla na lang ako nagtanong ng ganun sa kanya. Samantalang kahit kailan, hindi naman namin napag-usapan yon sa mga lakad namin. Ano ba yan? Pambira ka naman sir. Bigla-bigla ka na lang nagbubukas ng mga weirdong usapan. Bakit mo pa na itanong yan sir? Nag-research kasi ako tungkol sa probinsyang ito. Ang dami kong mga nalaman. Mga masasarap na pagkain, mabubuting tao, mga magagandang tanawin. Pero meron akong nahalungkat na article eh. Hindi ko alam kung verified. Pero napukaw nun yung atensyon ko. Ang sabi doon, dito raw sa Romblon, dati raw may mga aswang dito. Wala naman daw sinasaktan ng mga aswang na yon. Pero ang haka-haka, nung unang panahon kumakain sila ng tao. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi sa article na yon ha. Kaya nga tinatanong kita kung naniniwala ka sa aswang eh. Ako kasi, 50-50. Maniniwala ka sir kung sasabihin kong naniniwala ako. Oo, maniniwala akong naniniwala ka. Ikaw yung tipong mahilig sa mga hindi mapaliwanag na bagay eh. Pero alam mo, kung sakali mang totoo na merong aswang dito, hindi naman tayo masasaktan nun eh. Takot naman daw sila sa mga tao. Pero malay nyo, yung mga aswang ngayon high-tech na rin. Gumagamit na rin yata sila ng cellphone eh. Para kapag meron silang bibiktimahin, text-text na lang o kaya tawagan na lang. Ang malas lang kasi baka wala silang load o signal eh. Madalas kasi sa makaliblib na lugar sila. Napakasira ulo mo talaga kahit na kailan no. Ngayon ako, tara na nga. Bumalik na kami sa loob ng van. Muli kong nireview ang address na binigay sa amin ng kakilala ni Tatay Tasyo. Malayo-layo pa rin ang biyahe namin. Inabot na kami ng hapon, pero hindi pa rin namin makita. Ang sabi ng mga napagtanungan namin, lumang lugar na raw ang San Rafael. Dahil sa dami ng sakuna na raw na dumating, parang natabunan na raw ng lupa ang lugar na yon. Kaya wala nang nakakaalam kung saan. Medyo nabahala kami noon kasi yun lang naman ang lugar na binigay sa amin. Wala naman kaming ibang alam na pwedeng puntahan ni Tatay Tasyo. Tanging doon lang talaga.
Kaya naman, pinarada na muna namin ang sasakyan sa gilid ng daan. Wala na kaming pakialam kahit na madilim pa sa parting yon. Pampihira. Kanina pa tayo eh. Nakakapagod na ah. Hindi naman natin makita. Grabe no? Ganun yun talaga kami si Mang Tasyo para matyaga kayong hanapin siya? Pangalawang tatay na rin kasi namin yun. Kaya hindi naman siguro masama kung paghirapan namin na hanapin siya kung saan siya matatagpuan. Kalahati ng buhay namin, yun yung pinunan niya eh. Kaya hahanapin namin siya kahit na anong mangyari. Miss na rin kasi siya ni Buboy eh. 5 taon pa lang yung bata nung umalis siya. Kung sa bagay, Teka, nasaan na ba tayo? hindi na gumagana yung online map sa akin kasi wala nang signal sa parting to eh. Pero kanina, may nalagpasan tayong baryo na wala naman sa mapa. Basta, nakita kong parang malit na baryo sila. Balik na lang kaya muna tayo doon. Hanap lang tayo ng bahay na mapaglilipasan ng gabi. Sana meron tayong mahanap doon. Kinabig ni Berting ang manibela at saka muli kaming bumiyahe. May 10 minuto pa bago kami nakarating sa sinasabi niyang baryo, tumigil kami sa tapat. Pagtingin namin sa arko, sira-sira. Wala na rin yung pangalan na nakalagay sa arko doon. Sigurado ka ba sir na dito tayo magpapalipas ng gabi? Parang lugar ng mga rebelde to eh oh. Kaya nga eh. Sir, dito na lang tayo sa labas. Huwag na muna tayong pumasok. Pwede naman dito tayo magpalipas ng gabi eh. Kapag maliwanag na, doon natin malalaman kung ano mga klaseng tao nandyan. Sa bagay, may punto ka nga. Sinunod ko ang sinabi ni Berting. Pinarada na muna namin ang sasakyan sa gilid at nauna na ring nakatulog si Buboy dahil na rin sa pagod nito. Habang kaming dalawa, tumambay na muna kami sa tapat. Tamang inom lang ng 1 boteng alak at tamang hitit ng yosi. Habang nag-uusap kami, isang babaeng matangkad ang dumaan sa harapan namin at akala namin nung una ay multo sa sobrang puti niya. Pero napatingin siya sa amin at napatigil. Ano kailangan nyo? Bakit nyo ako tinitingnan? Huwag kang mabahala, miss. Wala kaming gagawin masama. Hindi naman kami masamang tao eh. Nandito lang kami para maghanap sana ng matutuluyan. Malayo pa kasi yung pinanggalingan namin eh. Tama si sir, ganun nga. Matutuluyan? Bakasyonista ba kayo? Parang ganun na nga. Meron kasi kaming hinahanap. May kilala ka bang Tasyo? Mang Tasyo kung tawagin ng iba? Tasyo? Wala akong kilalang ganun eh. Bago lang din kasi ako dito. Nagbabakasyon lang. Bakit nasa labas ka pa ng ganitong oras? Madilim pa sa daan. Pundido mga ilaw sa poste eh. Delikado. May sakit ang tiyahin ko eh. Kailangan ko makabili ng gamot. Kaya heto, pumili ako. No choice din kasi na wala namang mautusan. Mga tamad ng pinsan ko eh. Ganun ba? Kung kailangan nyo ng mauupahan na bahay, meron naman sa amin kaso nga lang, hindi siya sementado. Gawa lang siya sa kawayan. Hindi gaya sa syudad. Ayos lang naman. Ang mahalaga naman sa amin makapagpahinga kami. Pwede mo ba kaming dalhin doon? Sige, sundan niyo lang ako. Nauna nang naglakad ang babae. Noong mga sandaling yon, hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun na lang ako kadaling nagtiwala sa kanya. Pero ang mas hindi namin maintindihan kung bakit komportable rin siyang kausapin kami. Pero dahil desperado na kaming makahanap ng matutuluyan, sinundan na lang namin ang babae. Hindi nagtagal, meron na kaming narating na bahay. Isang palapag lang yon. Yari sa makakapal na kawayan ng dingding. Ang bubungan naman ay mga dayami na pinagpatong-patong. May maliit na bakuran. Tapos may balon ng tubig sa gilid. At ang banyo ay nasa gilid naman ito. Madalas na pinapaupahan ito, pero umaalis din naman ng mga yon kasi mga bakasyonista rin. Kaya may mga dumadalaw dito ng mga turista. Kasi pag baba nyo dyan sa kaliwa, may magandang falls dyan. Makikita nyo bukas kapag maliwanag na. Kaya pala sobrang lamig dito kasi may malapit na falls. Ayos! Bukas na lang kayo magbayad.
magpahinga na muna kayo. Wala rin kasi akong oras kumausap sa inyo eh. Si Tia kasi ang dapat niyo talagang kausapin. Isa pa, aasikasuhin ko pa siya ngayon. Maraming salamat ah. Pasensya na rin sa abala. Walang anuman. O sige, mauna na ako. Kuya Donnie, crush mo yung babae? Ha? Crush ka agad? Hindi ko pa nga yan kilala eh. Kita ko sa mukha mo, kuya, masaya ka? Hindi magsisinungaling ang bata, sir. Aminin. Maganda yung babae, oo. Pero crush? Hindi ah. Kailangan kilalanin mo muna bago mo hangaan. Mali ka, sir. Pwede mong hangaan kahit hindi mo pa kilala. Kasi yung paghanga, nakabase naman yan kung ano yung unang makikita mo sa kanya eh. Panloob o panlabas. Ang galing mo naman, Kuya Berting. Bakit wala ka pang syota? Huy, bibig mo ah. Kaya wala pa akong syota kasi ayaw ko sa kanila. Sakit lang sa ulo yung mga babae, buboy eh. Kaya ikaw, mag-iingat ka sa mga babae ah. Bibigyan ka lang nila ng problema. Ang ibig mo pong sabihin, walang nagkakagusto sa'yo, Kuya Berting? Aba, ikaw ah. Hindi nagsisinungaling ang bata. Opo, totoong sinasabi ko. Ay nako, pumasok na nga lang tayo at nang makapagpahinga na. Buti na lang nakapagdala tayo ng banig at kumot. Mukhang malamig dito eh. Kuya, tingnan mo oh, may space yung sahig. Baka may sumundot ng puwet ko sa ilalim. Dami mo talaga napapansin. Huwag kang mag-alala, lalagyan naman natin yan ng banig eh. Maya-maya lang ay inilatag na namin ang banig. Ibinagpabukas na lang namin ang paghahanap kay Tatay Tasyo, pero kahit napagod ng katawan ko noon, hindi ako dinadalaw ng antok. Dilat na dilat ang diwa ko sa hindi ko malaman na dahilan. Bumangon ako at binuksan ko ang bintana. Sumilip ako sa labas. Sobrang tahimik. Ganun pala talaga ang paligid sa probinsya. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang mag-cellphone. Mga bandang 4:00, saka lang ako inantok. Ginising nila akong mga bandang 8:00 na. Nakaramdam na kasi sila ng gutom. Paglabas namin ng bahay, kinausap kami ng babaeng nagpakilala sa amin bilang si Madonna. Hindi makakaharap ang tiyahin niya dahil may sakit pa rin. Nagbayad kami sa kanya ng 5 araw. Palagay kasi namin ay matatagalan ang paghahanap namin kay Tatay Tasyo. Lalo na't wala namang makapagturo kung saan ang San Rafael. Inaantok ka pa ba? Pwede ka namang matulog na muna. Gisingin na lang kita mamaya. Hindi na. Kailangan na nating simulang maghanap kay Tatay Tasyo. Sayang ang araw eh. 1 linggo lang ang binigay na araw ni Papa at Mama sa akin. Sigurado ka bang hindi ka pa inaantok? Eh ano naman kung hinaantok ako? Ikaw naman ang magmamaneho, di ba? Ay, oo nga pala. Ikaw nga pala yung sir at ako yung driver. At ako naman yung boss. Bumanat ka na naman dyan. Yung ngipin mo, naninilaw na ah. Eh wala kasing tubig. Paano ako magtutoothbrush? Samahan mo nga muna yung Berting. Umalis ang dalawa at maya-maya dumating naman ang babaeng si Madonna. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Hindi ko na sana kakausapin dahil nahihiya ako, pero siya ang unang nagsalita. Ano nga ulit ang pangalan ng hinahanap niyong tao? Tasyo. Anong apelyido? Ang totoo niyang pangalan, Anastasio Langomes. Kilala niyo ba siya? Yun nga ang binanggit sa akin ni Tia. Dati raw kasing nagpunta yun dito para gamutin siya. Gamutin? Doktor siya dito? Hindi doktor, albularyo. Albularyo? Kailan pa? Hindi ko alam eh. Sinabi lang yan sa akin ni Tia. Nasabi ba niya kung alam niya ang tirahan ni Tatay Tasyo? Hindi. Pero meron siyang nabanggit na lugar. Saan? San Rafael. Ah, alam na namin yan. Ang sabi ng mga napagtanungan namin, wala na raw ang lugar na yan eh. Natabunan na raw dahil sa malalakas na sakuna dito. Dalawa kasi ang San Rafael dito. Yung isa, yan yung sinasabi mong natabunan na. Yung isa naman, yun yung bagong San Rafael na umusbong. 1 dekada pa lang yata nakakalipas. Teka, bakit ang dami mo yatang alam eh? Sabi mo nagbabakasyon ka lang dito. Kuya, mag-6 na buwan na akong nagbabakasyon dito. Ah, kaya pala. Nagdududa ka ba sa mga sinabi ko? Hindi naman.
Napatanong lang naman ako. Kung gusto nyo, pwede ko naman kayong samahan. Itatanong ko lang kay Tia kung saan. Talaga? Sasamahan mo kami? Pero hindi libre. Siyempre maabala nyo ako. Kaya babayaran nyo ako. Walang problema. Basta ituro mo lang sa amin kung saan yung San Rafael na yon. Pwede ko bang malaman kung kaano-ano nyo yung hinahanap nyo? Base kasi sa itsura nyo, mukha naman kayong nakakaangat sa buhay. Mga taga Maynila nga talaga kayo. Si Tatay Tasyo, siya ang nag-alaga sa amin ng kapatid ko. Kaso nung pagka-5 taon ng kapatid ko bigla siyang nawala. Ang sabi niya nung hapon na nagpaalam siya, bibili lang siya ng mantika. Tapos, hindi na siya bumalik. Ah, kaya ganun na lang ang kagustuhan niyang makita siya. O sige, tutulungan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Taga Maynila rin naman ako Kaya alam kong makakasundo niyo ako. Kaya pala magaan ang loob namin sa iyo Kababayan ka pala. Baka ka syudad. Nagtawanan pa kami ni Madonna noon na parabang ang tagal na namin magkakilala. Pagbalik ng dalawa, inihanda na rin namin ang sasakyan. Iniwan na muna ang ibang gamit sa bahay, pero dinala namin ang mga importante. Medyo tahimik lang ang unang oras ng biyahe. Nagkakaroon siguro ng pag-aalinlangan si Berting at Buboy na dumaldal dahil meron kaming ibang kasama. Maya-maya pa, binasag na rin ng babae ang katahimikan. Naintindihan ko nararamdaman nyo. Minsan na rin kasi ako naghanap ng isang ama. Ang pagkakaiba lang siguro natin, yung akin, totoong ama ko talaga. Kaso ang problema, nung nahanap ko siya, may iba na pala siyang pamilya. Medyo nakakalungkot pala yung nangyari sa'yo. Ganun talaga. Pero hinayaan ko na lang. Ang mahalaga naman sa akin ngayon, may tiyahin ako na umiintindi sa akin. Kahit na minsan lang kami makasama. Bala ko na nga tumira dito Bakit naman hindi? Parang mas payapa rito. Uy, si kuya, kinakausap si ate. Huy, manahimik kang ang bata ka. Ipakain kita sa aswang Nang sabihin ko yon, nakita ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Madonna. Napatingin siya sa labas nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip na tanungin siya. Nag-alala rin kasi ako na baka hindi niya gustong makarinig ng salitang aswang. Madonna, pasensya na Pero may mali ba sa sinabi ko? Takot ka ba sa aswang? Wala ka namang maling sinabi. Meron lang talaga akong naalala. Naalala? Anong... Uy! Biglang malakas na pumreno si Berting. Uy, Berting! Ano ba? Bakit ba napreno ka ng napakalakas? Makati lang yung puwet ko Ayan, andar na ulit. Papansin si Kuya Berting Ano na nga ba yung sinasabi mo, Madonna? Ayokong sabihin to. Baka matakot ang kapatid mo. Di yan. Walang hiya yan Hindi yan marunong matakot. Nung mga unang linggo ka dito, meron ako naging karanasan sa mga aswang. Meron kasi kaming pinuntahan na pista. Akala namin, normal na tao lang ang mga nandun. Pero hindi pala. Sinasabi mo ba, miss, na aswang ang mga napuntahan ninyo? Hindi naman lahat pero may ilang kabahayan doon na puro aswang ang nakatira. Munti ka na kaming mapahamak ng mga pinsan ko ron. Buti na lang, tinulungan kami ng mga kasama naming lalaki kaya nakaalis kami. Pero kung hindi kami nakatakas, baka raw wala na kami ngayon. Nangangain daw kasi ng mga tao yung aswang Ay nako, ano ba itong kinukwento ko? Mukhang hindi naman kayo maniniwala Ayos lang. Medyo naiintriga rin naman ako sa mga aswang na yan Ibig sabihin lang yan, totoo pala talaga mga nabasa ko sa internet. Meron pala talagang aswang dito sa Romblon. Meron, pero ang sabi kasi sa akin ng tiyahin ko, palipat-lipat daw ang mga yan Kaya hindi mo rin talaga malalaman kung ang kinalalagyan mo ay lugar na ng mga aswang. Sir, alam mo yung sinabi kong kwentuhan nila Aling Medina at ni Daisy? Ang totoo, aswang ang usapan nila. Nakaraang taon lang daw merong natagpo ang grupo ng aswang. Pero hindi naman daw nananakit. Pero siyempre, nakakabahala pa rin, di ba? Magsasalita pa sana ako nang bigla na lang umiyak si Buboy. Nung una, akala namin naipit siya sa upuan. Yung pala, takot na siya sa pinag-uusapan namin. Dahil doon, itinigil na namin ang ganong klase ng usapan. Makalipas ang ilang sandali,
tinuro na rin ni Madonna ang sinasabi niyang San Rafael. Isa itong baryo na hindi hamak na mas maayos kumpara sa unang mga napuntahan namin. Sa bungad pa lang ay malinis na. Maayos ang nakalagay na pangalan sa itaas, San Rafael. Pagsilip namin sa loob, may mga tao na abalang-abala sa ginagawa. Pero ang baryo na yon ay nasa liblib na, kaya hindi gaanong nadadaanan ng mga sasakyan. Ang sabi ni Lola, diyan lumipat yung mga taong naapektuhan ng sakuna sa unang San Rafael. Hindi ko alam kung nandyan yung hinahanap nyo. Pero ayan yung baryong hinahanap nyo. Medyo weirdo nga lang dyan. Kasi sabi ni tita, huling punta niya dyan, munti ka na siyang hindi makauwi. Ayaw siyang paalisin ng mga nandyan. Hindi ko alam kung bakit. Buti na lang nakumbisi niya rin sa bandang huli. At ito pang nakapagtataka. May usap-usapan na yung mga tao dyan, hindi umaalis ng baryo nila. Kaya magtataka ka talaga Paano sila nabubuhay dyan? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa amin? Oo nga, ang haba ng biyahe natin. Hindi mo sinabi kanina. Ayaw niya namang mag-usap ng misteryosong usapan, di ba? Ano sir, tutuloy pa ba tayo? Wala naman tayong kasiguraduhan kung haka-haka o totoo lang yung mga sinabi ni Madonna. Siya na rin ang nagsabi, usap-usapan lang. Yung sinabi ko tungkol sa karanasan nila Tia, totoo yun. Baka naman may mga nangyari sa loob na hindi mo alam kaya ayaw silang pauwiin. Wala naman akong problema kung ayaw niyong maniwala Ako naman nagsasabi lang sa inyo. Hindi na ako sasama sa inyo sa loob Pwede bang ihatid niyo na lang ako sa kalsada para makasakay ako ng tricycle? Bago kami pumasok sa San Rafael, hinatid na muna namin si Madonna para makauwi. Binigyan namin siya ng pera, kasama na rin ang bayad sa pagsama niya sa amin. Maya-maya lang, pumasok na rin kami sa baryo. Nakakailang dahil nang makita kami ng mga nasa bungad, lahat sila ay tumigil sa kani-kanilang ginagawa. Nakatingin sila sa amin na parang yun ang unang pagkakataon na nakakita sila ng tao. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito po kami dahil meron kaming hinahanap. Sir, mukhang hindi naman titira si Mang Tasyo sa ganitong uri ng lugar Kailangan pa rin nating subukan kung nandito nga. Kuya, parang natatakot na ako dito. May matandang babae na dumating. Maayos ang suot niya. Malinis at mukhang magara. Maaliwalas din ang mukha kahit medyo kulubot na rin ang balat. Nakangiti, kumpleto pa ang ngipin. Magandang tanghali sa inyo. Ano ang may paglilingkod ng aming baryo? Magandang tanghali po. Meron lang po kaming hinahanap na tao. May nakapagsabi po kasi na dito siya naninirahan. Tao? Anong pangalan at makakilala ko? Tasyo po. Tasyo. Teka, Anastasio Longomes ba ang tunay niyang pangalan? Parang nabuhayan ako ng loob ng mga sandaling yon, Kabanong. Nagkaroon kami ng pag-asa na sa wakas, makikita na rin namin si Tatay Tasyo. Opo, siya nga po. Nasaan po siya? Teka, kaano-ano niya ba kayo? Ninong po namin siya. Bukod doon, parang tatay na rin kasi siya sa amin. Kasi siya ang nag-alaga sa amin nung bata pa po kami. Dito nga nakatira si Tasyo. Ang kaso, umalis siya ngayon. Nanggagamot kasi ang taong yon. Alam niyo ba na isa siyang mahusay na albularyo? So, totoo talaga na albularyo siya? Abay, oo naman. Napakahusay ng taong yon. Sa katunayan, marami na siyang natulungan. Sir, mukhang manggagamot talaga si Mang Tasyo dito sa Romblon Siya nga pala. Ako nga pala si Loresca. Ako ang asawa ng kapitan dito, si Demetrio. Kami ang namamahala rito sa baryo namin. Kung gusto nyo, dadalhin ko kayo sa bahay ni Tasyo. Ang kaso nga lang, wala naman siyang kagamit-gamit. Kapag naalis kasi siya, yung kakaunting gamit na kaya niyang dalhin, dinadala niya. Hindi naman kasi talaga siya taga rito. Nakiusap lang siya sa akin na pansamantalang dito muna siya. Kasi meron siyang ginagamot na malapit lang dito. Kailan naman po kaya siya babalik? Hindi ko rin alam. Depende kasi yan. Kapag marami siyang ginagamot, napapatagal. Kung alam ko lang kung saan siya nang gagamot, abay ituturo ko na lang sa inyo. O tara,
Sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa bahay niya para habang hinihintay niyo siya may matutuluyan kayo. Nagkatinginan kaming dalawa ni Berting. Napatangon na lang kami. Sinundan namin ang matanda. Habang ang mga nadadaanan naman namin ay ngumingiti lang. Pero halata namang napipilitan lang sila. Hindi na lang namin sila pinapansin. Ang mahalaga naman sa akin noon, mabait sa amin yung matandang babae. Ilang minuto lang, nakarating na rin kami sa sinasabing bahay ni Tatay Tasyo. Bakuran pa lang, mahahalatang bahay yun ng albularyo. Ang dami kasing mga nakasabit na burloloy. Pero sa loob, walang kagamit-gamit kundi unan at banig lang. Paano? Maiwan ko na muna kayo. Baka mamaya dumating ang asawa ko para kausapin kayo. Huwag kayong mahiya. Ganito talaga kami sa mga bisita. Muling ngumiti sa amin ang matandang babae. Kami naman ay napangiti na lang din at kumuway pa habang naglalakad siya papalayo. Si Buboy, pansin kong hindi siya nagsasalita. Tahimik lang siya. Parang may malalim na iniisip. Buboy, ayos ka lang? Nagugutom ka na ba? Kuya, sigurado ba na nandito si Tatay Tasyo? Yun ang sabi ng matandang babae. Kailangan nating subukan. Malay mo, nandito nga. Ang pangit kasi ng lugar na to, kuya. Uy, bibig mo. Kapag narinig ka ng mga taga rito, baka magalit yung sayo. Paano pangit? Mas malinis at maliwalas nga rito kumpara sa baryo nila Madone. Gutom lang yan, Berting. Ilabas mo na lang ngayong dala-dala natin pagkain. Pakainin mo tong isang to. Yes, sir. Para malis yung pagkatulig ng batang yan. Hindi naman po ako nagugutom Sigurado ka? Walang iiyak-iyak mamaya ah. Seryoso lang na tumango ang kapatid ko. Hindi ko rin alam kung bakit biglang ganun na lang ang kanyang pinapakitang ugali. Hindi naman siya ganun kaseryosong tao. Pero kakaiba si Buboy noon. Para siyang matanda na may iniisip na kakaibang bagay. Dumating ang alas 5 ng hapon, naisipan kong bumalik sa baryo nila Madonna para kunin ang iba naming mga gamit. Naisip ko rin kasi na doon na lumipat sa lugar kung saan naroon si Tatay Tasyo. Umayag naman si Berting at Buboy. Hindi ko na sila pinasama dahil baka biglang umuwi si Tatay Tasyo at walang maabutan. Bumalik agad kayo, sir, ha? Magkagabi na Ikaw na lang munang bahala sa batang yan ha. Kapag may problema, tawagan mo kagad ako. Walang problema, akong bahala rito. Hoy, Buboy, umayos ka ha. Huwag kang pasaway. Huwag ka rin pasaway. Loko to ha. O sige na, aalis na ako. Kinuha ko na ang susi kay Berting. Nagmamadali akong maglakad nang makasalubong ko ang isang matandang lalaki. Malapad din ang ngiti niya. Nilipitan niya ako kagad nang makitang mabilis ang lakad ko. Iyo, sandali lang. Magandang gabi ho. Sino kayo? Nako, ako yung asawa ni Loresca. Ako kapitan dito. Kayo po pala yun. Pasensya na ho hindi ko alam Wala namang problema. Pero bakit ka nagmamadali? Aalis ka ba? Oho, kailangan kong balikan yung mga gamit namin doon sa isang baryo na una naming napuntahan. Bala ko kasing dito na mag-stay habang hinihintay si Tatay Tasyo. Magbabayad na lang po kami. Hindi na kailangan magbayad. Hindi na naman ibang tao sa amin si Tasyo. Basta magkita lang kayo ulit. Masaya na kami ni Loresca. Bait niyo naman po palang kapitan, ano? Hindi naman. Natutuwa lang talaga ako na merong mga kagaya niyong kabataan na hindi nakakalimot sa matatanda. Paano? Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Sige po. Maraming salamat po, Mang Demetrio. Tinapik niya pa ako sa balikat. Binilisan ko na lang ang lakad ko, Kabanong. Bago ako makapasok ng van, nakita ko pang nakatingin sa akin ang ilang lalaki sa bungad ng baryo. Tumango ko sa kanila, pero nanatiling seryoso ang kanilang mukha. Mabilis ang pagpapatakbo ko ng sasakyan, kaya kalahating oras lang, narating ko na rin ang baryo nila Madonna. Sakto naman na nasa bakuran siya ng bahay namin, nagwawalis. Oh, bakit nagwawalis ka dyan? Gabi na. Ikaw, bakit mag-isa ka lang bumalik? Iniwan ko na muna si Berting at si Buboy doon. Kukunin ko lang naman yung iniwan naming gamit dito.
Doon na muna kasi kami mag-stay habang hinihintay si Tatay Tasyo. Pagkasabi kong yun, biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Madonna. Sandali niya ring nabitiwan ng walis pero dali-dali niya yung dinampot. Oh, ayos ka lang? Huwag na kayong tumuloy doon. Ha? Bakit naman? Doon daw nakatira si Tatay Tasyo eh. Masama ang pakiramdam ni Tia doon. Sabi niya sa akin, hindi normal ang mga tao doon eh. Ha? Paano hindi normal? Parang may baliw daw. Basta, hindi kayo dapat nandun. Sorry kasi dinala ko kayo doon. Pero gusto lang naman naming makatulong ng tiyahin ko pero hindi talaga dapat na naroon kayo eh. Oh, kalma lang. Wala ka namang kasalanan eh. Isa pa, nakausap na namin yung mga tao ron, lalo na yung kapitan. Mabait naman sila sa amin eh. Baka kasi yung tinutukoy mong lugar yung dating San Rafael na wala na ngayon. Ibang San Rafael na yung nakatirik doon. Napailing na lang si Madonna. Hindi na siya nagsalita. Pero bakas sa mukha niya na parang ayaw niya akong paalisin. Hinawakan niya ang kamay ko. Pailing-iling ulit. Sa hindi inaasahan, bigla na niya akong niyakap. Pasensya ka na pero kailangan ko na talaga silang balikan dun eh. Huwag na, delikado doon. Dito ka na lang. Madonna, ang weird mo na. Hindi na ako natutuwa. Gusto ko lang naman kayong iligtas eh. Mali ba yon? Nandun na nga yung mga kasama ko. Kailangan ko silang balikan kasi hinihintay na nila ako eh. Kung babalikan mo sila, mapapahama ka rin. Mga siraulo't basag ulo mga tao rin eh. Buti nga, nakaalis ka pa doon. Ha? Kanina mga baliw. Ngayon basag ulo. Ano ba talaga? Sa pakikipag-usap ko sa kanya, halos tumagal din ako ng kalahating oras. Talagang ayaw niya akong paalisin. Kulang na lang lumambitin siya sa braso ko. Pero hindi ako nagpapigil. Kailangan na kailangan ko makabalik dahil naroon din nakatira si Tatay Tasyo. Inalis ko ang pagkakakapit niya sa akin. Naglakad ako ng mabilis. Sa puntong yun, naisip ko na baka si Madonna at ang mga taga roon talaga ang weirdong mga tao. Lahat sila masama ang tingin sa akin nang binitiwan ako ni Madonna. Pero wala na akong pakialam. Bit-bit ko ang mga gamit namin. Nakabalik ako ng sasakyan. Dali-dali kong pinaharurot ang sasakyan. Siya tong nakakatakot eh. Hindi naman siya ganun kaninang umaga. Matino siyang kausap. Ay, nako. Dapat pala talaga, hindi kami basta nagtiwala sa kanya. Parang siya yung baliw eh. Napapailing na lang ako habang nagmamaneho kabanong. Habang nasa kasagsagan ako ng biyahe, bigla akong nakaramdam ng kaba. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero dahil doon, binagalan ko ng kaunti ang pagpapatakbo. Napahawak ako sa dibdib ko. Noong mga sandaling yon, naisipan ko ng tawagan si Berting. Tumigil na muna ako sa gilid dahil doon lang may matinong signal. Ha? Out of coverage area? Bakit? Wala bang signal doon? Binilisan ko ang pagmamaneho. Nang malapit na ako sa baryo nila Mang Demetrio at Aling Loresca, napatapak ako ng preno nang biglang may humarang sa daan. Pagtingin ko sa labas, si Berting. Bitbitan niya ang walang malay na si Buboy. Sa sobrang pag-aalala ko, ay agad ko silang pinagbuksan at pinapasok. Usang gala, ano nangyari sa kapatid ko? Bakit may dugo yan? Bakit walang malay yan? May sugat siya sa palad, sir. Pero hindi dahil dito kaya siya hindi matay. Nakakita kami ng aswang. Sa sobrang takot kaya siya nawala ng malay. Ano? Aswang? Bilisan niyo na, sir. Magmaneho ka na. Ako nang bahala maglinis sa sugat ng kapatid mo. Marunong ako. Sige na, bilisan mo na. Noong mga sandaling yun ay sinunod ko na lang ang sinabi ni Berting Habanong. Pinaharurot ko ang sasakyan pabalik. Hindi na kami tumuloy sa baryo. Nang medyo nakalayo-layo na kami, ay hininto ko na muna ang sasakyan sa may bandang gilid. Ikwento mo nga sa akin, ano bang nangyari? Ano yung aswang? Lahat ng tao sa baryo ng San Rafael, aswang. Kitang-kita ng dalawang mata ko, sir. Namin ni Buboy. Kung paano sila nagpalit ng anyo. Teka. Paano naman mangyayari yun? Hindi naman sila aswang ah. Di ba nakaalis pa nga ako eh. Kung aswang sila, dapat on the spot kinain na tayo. Hindi ko rin nga alam eh. Nung matapos na mapatakan ni Buboy yung balon,
bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na angin. Natakot na ako noon kaya binitbit ko na siya. Nagawa namin makapagtago. Tapos, nung sumilip kami nakita na lang namin si Aling Loresca. Iba na yung itsura. Pati na rin yung iba nilang kasamahan. Basta pre, aswang sila. Hindi na dapat tayo bumalik doon. Baka niloko lang nila tayo para kainin sa tamang oras. Buti na lang nalaman kaagad namin. Wisit yung mga yun Aswang pala yung mga hayop na yun. Tingin ko kaya nila kilala si Mang Tasyo kasi isa si Mang Tasyo sa kumakalaban sa kanila. Narinig ko kasi kanina, sabi ng isang lalaking aswang, pwede raw nila tayong gamitin panlaban kay Mang Tasyo. Ang tanong ngayon, sana ba talaga natin mahahanap si Tatay Tasyo? Sa ngayon, kumalma na muna tayo para makapag-isip. Walang ya, kinabahan talaga ako dun Yung kapatid ko, ayos lang ba talaga siya? Paano siya nagkaroon ng sugat? Nagaya kasi itong tumae. Wala namang banyo sa bahay na yun kaya sabi ko, iigibang ko na lang siya ng tubig sa balon tapos tumae siya sa halamanan. Ang kulit, nakihawak din sa timba. Yero yun. Ayun, nasugat. Ang mahalaga, ayos lang siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Sir, pasensya na kanina Sa sobrang taranta ko, natawag kitang pare. Wala yun. Halos magkasing edad lang naman tayo . Kung bumalik na lang kaya tayo kina Madonna, tama sila ng sinabi. Hindi na tayo babalik doon. Ha? Bakit? Hindi ba kayo nagkasundo? Kanina, ang weirdo niya. Para siyang poses ng kung ano. Pinipigilan niya ako makabalik kagad sa inyo . Hinala ko nga, aswang din sila . Tapos, kaya niya ako pinipigilan para dalawa lang kayo ni Buboy doon. Bakit? Nakita mo ba siyang naging aswang? Baka ayaw niya lang talagang mapahama ka. Masama nga ang kutob ko . Tingin pa lang sa akin ng mga tao ron, kakaiba na . Hindi naman sila ganun nung unang dating natin . Di kung ganun, hindi rin pala talaga tayo babalik sa kanila. Ang tanong, tayo ngayon. Bahala na. Full tank naman tayo . Kung saan tayo dalhin basta ligtas. Ako na magmamaneo, sir, para makapagpahinga ka. Nagpalitan na kami ni Berting. Naging tahimik na ang mga sumunod na minuto. Nagising na rin si Buboy noong mga sandaling yun. Ramdam na ramdam ko pa rin ang takot base sa kanyang paghawak sa kamay ko. Nanginginig siya. Niyakap ko na lang siya para kahit na papaano, mabawasan ang pangamba na kanyang nararamdaman. Hindi pa kami nakakalayo sa pinanggalingan namin. Biglang may pumutok ng gulong namin. Agad naman kaming bumaba. Karga ko sa likod ko ang kapatid ko nang tingnan namin kung ano ang nangyari. Pagtingin namin sa kalsada, may mga nakakalat na kahoy na mayroong mga nakauslim pako. Parang sinadya. Meron naman kaming pamalit na gulong. Pero sa mga sandaling yon, nakaramdam na ako ng kakaiba. Parang may mga nagmamasid sa amin. Kaya sa halip na magpalit ng gulong ay sinenyasan ko na si Berting. Agad naman namin kinuha ang tubo sa loob. Sir, paano tong van? Sara mo na lang. Mababalikan pa naman natin yan . Anong nangyayari, kuya? Natatakot na po ko. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. Tatakasan natin sila. Wala pang lumilitaw sa paligid pero sinimulan na rin namin ang paglalakad. Pabilis ng pabilis ang lakad namin. Hanggang sa hindi nagtagal, tumatakbo na rin kami. Nakita kasi naming meron ng nakasunod sa amin na grupo ng kalalakihan. Sir, hindi nila. Mga aswang na yata mga yan. Kapag gumapang, aswang na yan. Walang iya. Gumagapa nga. Di, aswang na mga yan. Bilis! Mas binilisan pa namin ang takbo. Pagliko namin sa isang kanto, meron ding mga aswang doon na papasalubong. Kaya kumaliwa na kami papasok ng gubat. Alam naming mas delikado sa masukal na lugar, pero yun na lang ang natitirang daan para makatakbo kami palayo sa kanila. Pre, nasa likod na naman sila. Sorry, sir pala. Ikaw nang bahala kapag nakalapit na sila. Ikaw may tubo . Nang makalabas kami sa masukal na parte ng gubat, dito na kami kinalibutan ng malala. Pumalibot na kasi sila sa amin. Wala na kaming madaanan. Iyak na rin ang iyak ang kapatid ko noon, kaya mas lalo akong kinabahan.
Nagdarasal ako noon na sana merong himala na mangyari sa mga oras na yun. Sige, lumapit kayo mga inayuba kayo. Papaluin ko mga mukha nyo. Kuya, nakakatakot mga mukha nila. Sobrang nakakatakot. Huwag mo kasing tingnan, pangbihira ka naman eh. Umangil ng napakalakas sa mga aswang. Marana silang lumapit sa amin. Nang ilang metro na lang ang pagitan nila, isang lalaki ang bigla na lang dumating. Ang ganda ng pasok niya. Nanggaling siya sa itaas ng puno. Pagbagsak niya, napatingin sa kanya mga aswang. Maging kami napatigil din. Long hair ang lalaki. Hinawi niya ang buhok niya sabay tingin sa amin. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Narito na ang tagapagligtas na hindi nyo na dapat bayaran. Huwag na mangamba dahil narito na ang bayani na hindi puro amba. Among para sa inyo. Ano sa tingin nyo? Ha? Salamat ha. Pero kailangan ba talagang ganyan ang entrance mo? Nasa panganib na ang buhay natin eh. Hindi mo kailangan magduda kaibigan. Nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay kong may abs. Kinakalaban ko na ang mga aswang. Kayang-kaya ko ito. Akong bala sa mga turistang inapi ng mga durugistang aswang. Hinugot ng lalaki ang kanyang katana sa tagiliran niya. Hindi siya nagdalawang isip na lapitan ng mga aswang. Pinagtulungan siya ng mga yon, pero kinaya niyang makipagsabayan. Habang nakikipagsagupa siya, narinig pa namin na may mga sinasabi siya na kung ano-ano. Puro kaekekan at kayabangan. Napatay ng lalaki ang 4 na aswang, pero nakatakas naman ang 5. Umatras sa mga yon nang mapansin nilang hindi nila kakayanin ng lalaki dahil sa husay nito sa pakikipaglaban. Ano? Nasaktan ba kayo mga kaibigan? Hindi naman. Maraming salamat sa iyo kung sino ka man. Bago magkalimutan, magpapakilala lang ako. Ako nga pala si Among. Kagaya ng sinabi ko kanina, trabaho ko ang pagpaslang sa mga aswang. Mabuti na lang at natsyempohan ko kayo rito. Dito kasi ang ruta ng pag-iikot ko eh. Teka, matanong ko lang mga kaibigan, ano bang ginagawa niyo dito sa ganitong kadelikadong lugar? Meron kasi kaming hinahanap na tao. Tapos, napunta kami sa isang baryo. Yung baryo pala na yon, baryo ng mga aswang. Oh my God! Oh, bakit? Ngayon ko lang napagtanto. Buhay na naman ang mga aswang. Ibig sabihin, nakawala na ang mga aswang sa baryong yun? Teka, alam mo ang baryong yun? Ibig sabihin, kilala mo rin si Mang Tasyo? Oh, bakit? Paano niyo siya nakilala? Kung kilala mo siya, pwede bang dali mo kami sa kanya? Sagutin niyo muna yung tanong, paano niyo siya nakilala? Siya ang nag-alaga sa amin nung bata pa kami. Pero bigla na lang niya kaming iniwan nung 5 taon pa lang tong kapatid ko. Ngayon, bumiyahe kami mula Maynila para lang mahanap siya. Ngayon, ako naman ang sagutin mo, paano mo siya nakilala? Sandaling tumingin sa malayo ang lalaki. Umiling-iling siya sabay nagpamewang. Walang naman ang kanang kamay ni Mang Tasyo. Kung gusto niyong makita siya, kailangan niyong sumama sa akin. Dadali ko kayo sa kanya. Paano naman kami makakasiguro na mapagkakatiwalaan ka nga namin? Kunin niyo ang itak ko para kapag may ginawa ko masama, tagain niyo lang ako. O ano, dadali ko ba kayo sa kanya? O baka naman gusto na lang na mag-usap tayo rito at hintayin ang rest back ng mga aswang? O sige na, dalhin mo na kami sa kanya, pakiusap. Nauna nang naglakad ang lalaking si Among. Bago kami umalis, napatingin pa ako sa mga aswang na nakabulagta. Nakakakilabot talaga ang itsura nila. Kapag nakikita ko ang mukha nila, para kung nakikita yung mga demonyo sa mga pelikula. Kayo siguro yung madalas na naikukwento sa akin ni Mang Tasyo. Ang sabi niya kasi sa akin, miss na raw niya kayo. Iniisip niya nga palagi kung ano nang itsura ng bata na tinutukoy niya. Walang araw na hindi niya kayo nababanggit eh. Ngayon, nagiging malinaw na sa akin kung bakit niya kami iniwan nun. 5 taon na nga nakakalipas. Dumating siya rito sa Romblon. Dati na siyang albularyo eh. Maraming nakakakilala sa kanya lalo na mga lolo at lola namin. Matagal din siyang namahinga bilang albularyo. Halos 3 dekada rin eh. Nagsimula yun nung magpunta siya sa Maynila. Ang kaso, nagkaroon ng tawag ng tungkulin kaya ayun, bumalik siya rito. Kuya, makikita na ba natin si Tatay Tasyo? Oo, makikita na natin siya. Kaya kapag nakita mo siya, magmano ka kagad ha. Yay!
Sobrang saya ni Buboy ng mga sandaling yon. Kahit ako rin, gusto kong magtatatalon sa tuwa. Pero dahil ayaw kong magmukhang bata rin, pinipigilan ko na lang ang sarili ko. Makalipas ang halos 1 oras, meron na kaming natanaw na kabahayan. Mabibilang lang yata sa daliri ang mga bahay doon. Hindi rin ganoon kaliwanag kasi puro malalaking lampara at gasera lang ang nagsisilbing ilaw doon. Ang lugar kasi na yon ay napapagitnaan ng nagtataasang bundok. Wala silang supply ng kuryente. Narito na tayo mga kaibigan. Kaunting lakad lang, tumigil na kami sa harapan ng malaking bakuran. Sa loob nito ay ang simpleng bahay na merong taas at ibaba. Nakita namin doon ang isang matanda na abalang naglalagay ng mga panggatong sa apoy. Mang Tasyo, may bisita ka. Bisita na naman. Visit ka talaga. Ha? Tila natameme si Tatay Tasyo nang makita niya ako. Dumako rin ang tingin niya kay Buboy. Nabitiwan niya pa ang hawak-hawak niyang kahoy. Pero meron akong napansin sa kanya. Wala na ang kaliwang braso niya. Dali! Buboy! Narito na rin ako, Mang Tasyo. Ha? Berting! Tay Tasyo, oo, kami nga ito. Ang tagal ka namin hinanap. Ang dami namin pinagdaanan para makarating ngayon sa harapan mo. Diyos ko, halika nga kayo. Sa mga sandaling yon, hindi ko na napigilang hindi maiyak. Ganon din naman si Buboy at Berting. Kahit si Among na nasa gilid, parang gusto na rin maglupasay sa drama na nakikita niya. Nagyakapan kami nung sandaling yon, Kabanong. Sa sobrang tagal naming hindi siya nakita, parang kulang ang sandaling yon para maibsan ang pangungulila namin sa kanya. Na kahit hindi naman siya ang tunay naming ama, parang siya na rin ang talagang naging magulang namin. Ilang minuto lang, hinandaan na muna niya kami ng makakain. Ang dami naming napagkwentuhan ng mga bagay-bagay. Mga nakaraan nung kasakasama pa namin siya sa bahay. Pagkatapos, nilinisan na muna niya ang sugat ng kapatid ko. At dahil sa gamot, agad na inantok si Buboy. Kami na lang ang nasa bakuran, tulog na ang bata. Tamang oras para pag-usapan ang mga nangyari. Tay, anong nangyari sa braso niyo? Nung bago kayo umalis, okay pa yan ah. Oo nga, naalala ko dati. Yung kaliwang braso mo pa yung pinangsampal mo sa akin nung nagwala ako nung lasing ako eh. Huminga ng malalim si Tatay Tasyo. Sandali siyang lumagok ng tsaa. Napangiti siya ng papilit at napadako ang tingin sa malayo. Mababakas ang kanyang lungkot base sa reaksyon ng mukha niya. Naputulan ako ng isang braso ng dahil sa mga aswang. 5 taon na nakalilipas. Napalaban kami sa mga nilalang na yon. Sa sobrang lala ng laban, nadali ang braso ko ng pinakamabangis nilang aswang. Kaya napilitan akong ipaputol na lang ito dahil kakalat ang lason sa katawan ko. Malalakas ang mga aswang nun. Sa sobrang lakas nila, hindi namin sila nagawang talunin. Pero nakaisip ako ng paraan para hindi na sila makapambiktima pa ng kahit na sinong tao. Nagtulong-tulong ang matatandang albularyo at mga veteranong mangriritual. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagpapahinga, naglagay kami ng mga pangontra sa palibot ng kanilang baryo. Ang pangontrang yon ay parang sumpa dahil hindi na sila makakalabas sa baryong yon sapagkat ang mga pangontrang nakapalibot sa baryo nila ay malakas. Kaya kapag tinangka nilang makaalis, makakaramdam sila ng matinding sakit ng ulo hanggang sa ikabaliw nila. Habang gumagana ang pangontra, hindi sila magiging aswang. Magiging natural na tao lang sila sa loob ng lugar na yon. Astig naman pala ng pangontrang yan. Ang pangontrang yon ay galing pa sa mga sinaunang albularyo. 1 beses lang yon pwedeng gamitin. Tay, San Rafael ba yung sinasabi niyong lugar? Bakit? Nanggaling ba kayo ron? Doon kami napadpad eh. At dahil sa amin, kaya nabuhay ulit ang mga aswang. Huwag kayong panghinaan ng loob. Noon pa man pinaghandaan na namin ang ganitong sitwasyon. Ang mahalaga naman sa akin, ligtas kayong 3 na nakarating sa akin. Wala na akong pakialam kung nabuhay man sila o hindi. Pero yung pinaghirapan niyo, sinira lang namin.
Kaya patawarin niyo kami kung dahil sa amin pwedeng mapahamak ang mga tao. Wala na tayong magagawa kasi nangyari na eh. Mas pipiliin pa rin namin ang buhay ninyo kaysa sa kung anuman. Kaya huwag ka na malungkot, kaibigan. Kaya naman namin gawa ng paraan yun eh. Tama si Among. Kaya huwag ka ma-down, anak. Pero nagtataka lang ako, paano sila nabuhay? May nagawa ba kami para mabuhay sila? Ang dugo ng tao. At mas napadali ang pagkabuhay ng pagiging aswang nila dahil sa bata pa nang galing ang dugo na kanilang naamoy. Kaya walang kahit na sinong taong nagtatangkang pumasok sa lugar na yun eh. Kasi sa oras na makagawa ng paraan ng mga naroon para makaamoy ng dugo ng tao, agad-agad silang magiging aswang. Yun ang dahilan kung bakit hindi namin sila pwedeng patayin sa loob ng mismong lugar nila. Dahil bukod doon, delikado rin. Marami silang hinandang mga patibong eh. Ibig sabihin, nakahanda silang patayin kami sa bungad pa lang. Kaya hinayaan na lang namin silang mabuhay doon. Pero hindi niyo ba sinubukang sunugin yung lugar nila para sama-sama na rin silang mamatay? Sinubukan na rin namin yan. Ilang beses na. Pero alam nila ang gagawin nila sa ganong sitwasyon eh. Kaya kahit mambato kami ng apoy, agad naman nilang napapatay. Isa pa sa nagpapahirap sa amin, malawak ang baryo nila. Maraming pwedeng pagtaguan. Lalo na yung mga nagtataasang puno. Meron din mga hinukay na lungga. Kakaiba din pala yung mga aswang na yan, Taytasyo. Buti na lang talaga. Naligtas kami nitong si Among eh. Kung hindi, baka wala na kami ngayon. Ako pa ba? Among yata ito. Yan ka na naman eh. Nagyayabang ka na naman. Pero Tay, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang dahilan kung bakit kailangan mong umalis? O kahit kina mama at papa? Nung sandaling yon, wala na akong oras magpaliwanag. Kailangan na ako ng mga tao rito. Isa pa, ayoko rin naman na magbago ang tingin nyo sa akin. Gusto ko, ang tingin nyo lang sa akin na isang pangalawang magulang. Hindi isang durugista ng aswang na madalas natatalsikan ng dugo sa katawan. Iniisip ko kasi noon, baka hindi nyo ako maintindihan. Lalong-lalo na ang papa mo. Kahit na magkumpare kami, kilala ko kung paano siya mag-isip. Baka isipin pa noon kriminal ako. Pero wag ka. Nagbabago na yun. Hindi na mainitin ang ulo nun ngayon. Baka naman kasi high blood na, kaya kalma-kalma na lang. Nadali mo, Tay. Sabi na nga pa eh. Nagtawanan na lang kami ng mga sandaling yon, Kabanong. Parang walang nangyaring habulan dahil sandali naming nakalimutan ang mga kaganapan. Noong mga oras na yon, sobrang gaan ang pakiramdam ko. Hindi ako nakakaramdam ng kahit na anong takot o pangamba dahil kasama namin siya. Maya-maya lang, pinapasok na rin kami ni Tatay Tasyo. Umuwi na rin si Among para makapagpahinga. Hindi ako makatulog noon. Habang si Berting, sobrang lakas na ng hilik sa loob. Lumabas ako ng bahay. Inabutan kong abala pa rin si Tatay Tasyo sa nilalaga niya. Hindi ka magpapahinga? Di pa po ako dinadalaw ng antok eh. Siguro dahil masaya lang talaga ako kasi sa wakas, nakita ka na rin namin. Pasensya na kayo ha. Ang dami niyong pinagdaanan para lang mahanap ako. Naku, worth it naman eh. Kaya ayos lang. Kumusta? Nag-asawa ka na ba? Hindi pa ho. Sakit lang sa ulo yan eh. Kung sa bagay, may punto ka. Pero Tay, nag-aalala ako sa inyo. Lalabanan niyo pa rin ba yung mga aswang kahit na wala ng kaliwang braso niyo? Kaliwang braso lang naman ang nawala sa akin, anak. Hindi ang katapangan. Hanggat hindi ka kinakain ng kaduwagan, kahit wala ka pang 2 kamay at 2 paa, lalaban at lalaban ka pa rin kahit ang kaya mo lang gawin kagatin sila. Kakaiba ka talaga, Tay. Noon pa man, napakatapang mo na talaga eh. Naalala ko, munti ka na kayong magsuntukan ni Papa dahil lang sa akin. Sara ulo naman kasi ang Papa mo eh. Uuwing lasing tapos ikaw ang pag-iinitan. Alam mo, miss ko na rin yung Papa mo eh. Sana makauwi na rin ako sa Maynila pagkatapos nitong mga problema dito. Naging maganda naman ang muling pagkikita naming yon ni Tatay Tasyo. Naging payapa ang gabi namin. Kinabukasan, ipinakilala niya kami sa mga kapwa niya albularyo na taga roon din. Mababait ang mga tao roon.
mainit ang pagtanggap nila sa amin. Sa katunayan, pinaglutuan pa nila kami ng masasarap na pagkain para sa aming pagdating. Masasabi kong maayos ang lugar na kinalalagyan ni Tatay Tasyo dahil para makaramdam kami ng kapanata. Dahilan para makaramdam kami ng kapanatagan. Pakiramdam namin ay ligtas kami ron. Pero ang kasiyahan namin ay hindi permanente nung panahon na yon. Dahil habang nasa Romblon kami, kailanman ay hindi matatahimik ang mga aswang. Ayon kasi kay Tatay Tasyo, si Buboy ang pinakagusto nilang kunin dahil ang dugo ni Buboy ang muling nagpabalik ng kanilang pagiging aswang. Nak, bukas ng umaga, kailangan nyo ng lisanin ng Romblon ha. Hindi kayo ligtas habang narito kayo sa probinsyang ito. Hindi sila titigil hanggat hindi nila kayo nakukuha, lalong-lalo na si Buboy. Pero, Tasyo, dapat sumama na po kayo sa amin. Ang tagal na po namin kayong hindi nakakasama sa bahay. Buboy, makakasama naman tayo ulit ng mas matagal. Pero sa ngayon kailangan kong talunin ang mga aswang dito. Buboy, tama si Tatay Tasyo. Kailangan siya sa lugar na ito. Kaya naman, gawin din natin yung parte natin para hindi maging pabigat sa kanila. Tay, bukas na bukas, maaga kaming aalis. Pero ipangako mo sa amin makakauwi ka ng buhay sa atin. Sige, pinapangako ko yan. Napangiti na lang ako sa sinabi niyang yon. Alam ko kasing tuto pa rin niya kapag sinabi niya. Mga dagong 8:00 na ng gabi, pumunta sa bahay ni Tatay Tasyo si Among. Meron siyang mga daladalang balde. Mang Tasyo! Mang Tasyo! Hoy, bakit ka masigaw na sigaw dyan? Gabi na. Pwede ko bang isama si Donnie? Manghuhuli lang ako ng isda sa ilog. Ang sabi ni Kabentong, marami daw isda ngayon kasi yung mga nasa dagat, naligaw sa ilog Alam mo naman na gabi na bakit ngayon ka pa nagyayaya? Mang Tasyo, sabi kasi nila, gabi daw mas madaling hulihin ng mga isda. Ano pre, sama ka? Hindi naman ba malayo yan? Hindi naman. Konting lakad lang naman At huwag kang mag-alala. Hindi naman nakakaabot ang mga aswang dito. Hindi nila alam ang lugar na ito Hindi dapat kayo maging kampante. Gawa mo nga. Ikaw ang mas nakakaalam kung anong abilidad ng mga aswang. May dala naman akong pangotra Kaya kung sakali man, hindi naman sila makakalapit sa amin. Sige na Mang Tasyo. Kailangan ko makarami ngayon Para bukas, maipadala ko na sa pamilya yan. Sayang din ang kita Nasama na lang din ako, Mang Tasyo, para kahit papano may magbabantay dito kay Donnie. Ano ko, bata? Ay sige, mag-iingat kayo. Umayos ka, Among ha. Kapag may nangyaring masama rito kay Donnie, malilintikan ka sa akin, siraulo ka. Aba, kung makapagsalita naman kayo, parang isa akong kriminal Ay sige na, umalis na kayo para makabalik na kayo kaagad. Dala mga balde, umalis na rin kaming 3. Nagkukwentuhan pa kami habang naglalakad. Sa mga sandaling yon, magaan lang ang pakiramdam ko. Siguro dahil alam ko naman na kaya kaming protektahan ni Among sakaling mapalaban na naman kami. Ganun talaga yung si Mang Tasyo, mapag-alala. Pero napakabait talaga nun no? Oo, mabait na tao talaga yon. Kung hindi, hindi siguro kami mapapamahal sa kanya, no? Teka nga, matanong ko lang naman. Ikaw, Among, wala ka bang pamilya? Wala. Walaboy-laboy lang ako sa bayan nung makita ko ni Mang Tasyo 5 taon na nakakaraan. Nakitaan niya ako ng potensyal, kaya sinama niya ako. At ngayon, ako na palagi kasama niya sa mga lakad niya. Mabuti naman at napunta ka sa magandang kamay no? Donnie, kapag natapos na itong problema natin, iuwi mo na sa Maynila si Mang Tasyo. Kailangan naman niya makapagpahinga. Masyado na siyang konsumido rito sa probinsyang to Kahit kasi nung nakakulong pa ang mga aswang sa San Rafael, lagi siyang nababahala at problemado kung papaano papaslangin ng mga yun. Ganun ba talaga siya kabangis? Mabangis sila sa mabangis. Sa katunayan, hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung paano namin sila tatalunin Lalo na yung mag-asawang aswang, si Demetrio at Loresco. Masyado silang mabibilis Mahirap silang tamaan. Hindi rin basta-basta ang mga kilos nila. Sanay na sila.
Wala bang mas mabisang paraan? Ang sabi ni Mang Tasyo, meron naman. Pero delikado daw. Paanong delikado? Yun ang hindi na niya sinabi sa akin. Parang siya lang naman kasi nakakaalam kaya wala rin ako mapagtanungan kung ano yun eh. Matapos ang usapan namin na yon, ay namayani na ang katahimikan. Mga kuliglig at yabag ng paa na lang namin ang maririnig. Ilang minuto lang, nakarating na rin kami ng ilog. Hindi naman pala yun sobrang layo. Hindi na nga rin namin napansin na naroon na pala kami. Inilapag namin ang malaking lampara sa gilid at ang mga balde. Inihanda na rin namin ang pamingwit na aming dala. Nang pumwesto na kami, marami agad kaming nahuli. Pero hindi pa namin napupuno ang pangalawang balde. May naramdaman na kagad si Among. Napatigil siya at agad kaming sinabihan na magtago sa likuran ng bato. Bakit? Ano nangyayari? May nararamdaman ka ba? Mabigat na presensya. May mga paparating. Huwag kayong mag-iingay kahit na ano mangyari. Pinakiramdaman na muna namin ang paligid. Kinuha namin kaagad ang lampara para patayin. Maya-maya lang, meron ng grupo ng kalalakihan ang lumabas mula sa halamanan. Nung una, akala ko mga mangingisda lang din sila. Pero sabi ni Among, mga aswang ang mga yon. Nabahala kami dahil malapit na sila sa baryo nila Tatay Tasyo. Kailangan natin makabalik sa baryo. Kailangan malaman to nila Mang Tasyo. Lulusob na ba sila sa baryo nyo? Yun ang nakikita kong mangyayari ngayon base sa presensya nila rito. Wala naman kasing napapatpad na aswang dito sa amin Tara na, huwag na tayo magsayang ng oras. Hinintay namin kaunti na makalis sa mga aswang. Nang masiguro naming wala na nga sila, dali-dali na kaming umalis. Hinayaan na muna namin ang mga nahuli naming isda. Karipas kami ng takbo. Ilang sandali lang, nakarating na rin kami. Sakto naman na inabutan namin si Tatay Tasyo na kausap ang iba pa nilang mga kasama. Akala ko ba manghuhuli kayo? Nasaan ang mga isda? Mang Tasyo, ang mga aswang, papunta na rito. Nakita namin sila sa ilog na mismong pinaghulihan namin ng isda. Anak ng teteng, nakita ba nila kayo? Hindi nila kami nakita. Mababang uri ng aswang lang sila Pero tingin ko, sa ibang direksyon meron ibang mga aswang. Baka kasama na rin nila yung mag-asawa ngayon. Tingin ko, natanda na nila yung amoy nyo. Kaya nila kayo natuntun dito. Kahit na kailan, malalakas talaga ang pang-amoy ng mga uri nila. Among, ikaw na munang bahala rito kina Donnie Ihahanda ko ang mga kasama natin. Tay, sigurado ka bang magiging ayos ka lang? Kagaya na sinabi ko anak, kaliwang braso lang ang nawala sa akin, hindi ang katapangan. Kaya huwag mo kong intindihin Ang isipin mo, kayo, si Buboy, kahit na ano mangyari, huwag na huwag kayo magpapahuli Ako bahala sa kanila, Mang Tasyo. Kahit magkapatayan pa, hindi ko sila pababayaan. O sige na, dalhin mo na sila sa kung saan nararapat. Halika kayo, sumunod kayo sa akin, bilis! Kinuha ko kagad si Buboy sa loob ng bahay at sumunod kami kay Among. Dinala niya kami sa isang bahay na yari sa bato. Sa lahat ng bahay na naroon, ayun lang ang sementado. Sinarado namin ang lahat ng bintana. Binarahan din namin ang lamesa ang harapan ng pintuan. Kuya, natatakot ako. Paano si Tatay Tasyo? Baka mapahamak siya. Huwag ka mag-alala. Sobrang galing ni Tatay Tasyo kaya kakayanin niyang labanan ng mga aswang na yun. Oo, tama kuya mo. Biyasa na yun. Kahit ilang aswang pa ang kalabanin niya, walang problema kay Tatay Tasyo yun. Binigyan kami ni Among ng tig-isang itak ni Berting. Tahimik lang kaming nasa loob. Nakikiramdam. Naghihintay kung ano ang susunod na mga mangyayari. Mag-iisang oras na tayo dito, wala pa rin. Dito ba talaga ang punta nila? Hindi ako pwede magkamali. Dito ang direksyon nila Nakakapagtaka naman kasi kung bakit magkakaroon ng aswang malapit sa baryong to. Kaya, ihandaan yung mga sarili nyo. Maya-maya lang mapapalaban na tayo. Sana, ayos lang sila doon. Kung... Biglang isang malakas na alulong ng aso ang kanilang narinig. Yun na ba yun? Ayun na sila. Kuya! Kamaingay. Mas lalo tayong pupuntirihin ng aswang kapag nag-ingay ka. Tinakpan ni Buboy ang sariling bibig.
Hindi nga nagtagal, narinig na namin ang mga angil ng mga aswang, pati na rin ang sigaw ng mga kapwa albularyo ni Tatay Tasyo. Nagkakagulo na sila sa labas, habang kami, nanatili lang kami sa bahay ng bato na yon. Gustuin ko mang tulungan si Tatay Tasyo, pero wala rin akong magawa. Kailangan naming sundin ang sinabi niya. Pinakamay tutulong na lang talaga namin sa mga oras na yun ay hindi maging pabigat. Atras! Sa likod ko kayo! Dali! Nang wala ang kalabog, sandaling nanahimik ang labas. Akala namin na wala na ang aswang na naroon. Pero nakarinig kami ng boses na matandang babae sa labas. Isang boses na pamilyar sa amin. Alam kong nariyan kayo sa loob, Donnie. Pagbuksan niyo kami ng pinto. Gusto ko lang naman kayong makausap. Manahimik ka, tanda! Hindi mo makukuha ang mga to! Dada ka muna sa akin! Bakit? Sino ka ba? Bakit masyado ka yatang matapang sa tono ng pananalita mo? Parang isa ka sa mga albularyong yun ah. Hindi na mahalaga kung sino ako. Basta ang mahalaga kung sino ang papatay sa'yo. Pre, ang gulo mo yata sa sinabi mo. Basta, hindi ka makakapasok dito, matandang aswang. Bibigyan ko kayo ng kakataong makapili. Isusuko niyo sa akin ang mga yan at walang masasaktan o mapipilitan akong gumamit ng kahit na anong dahas. Nagsisimula nang gumawa ng dahas sa mga kasama mo. Kaya napakawalang kwenta ng pagpipilian na binigay mo eh. Mas pipiliin naming mamatay kaysa mapunta kami sa inyo at magamit pa niyo sa kasamaan. Huwag niyo akong paghintayin. Huwag niyo akong pilitin na gumawa ng hindi niyo magugustuhan. Nagiging mabait ako sa mga oras na ito. Kaya huwag niyo akong sasagarin. Wala kaming pakialam. Ang papangit niyo. Boom! Basag! Sa ilang segundo lang, lumakas na ang paggalaw ng pintuan. Kahit na matibay ang pagkakagawa doon, kitang-kita naming umaalog na yon dahil sa lakas ng matandang si Loresca. Sa mga pagkakataong yon, dumadaloy na ang kakaibang kaba sa aking sistema. Alam ko na sa oras na maitapak na matandang aswang na yon ang kanyang paa sa loob ng bahay, maaaring mapahamak si Among at makuha nila kami. Ginagalit niyo talaga ako, ha? Nagulat na lang kami nang bumagsak na ang malaking pintuan. Bumungad sa amin si Aling Loresca. Naglalaway, nangingitim ang mga gilagit, habang ang mukha naman ito ay sobrang kulubot na. Kuya, nakapasok na siya. Nakakatakot pong pagmumukha niya, kuya. Huwag kang matakot. Hindi naman kita iiwan kahit na anong mangyari. Bumuntong hininga ko, Kabanong. Ramdam na ramdam ko na ang takot ni Buboy. Pero pinili naming maging matatag sa mga sandaling yon. Dalawa kami ni Among ang humarap sa matandang aswang. Maigpit ang hawak ko sa itak kahit medyo nanginginig. Akala mo natatakot kami sa'yo? Hindi! Lalabanan ka namin, visit ka! Huwag niyo akong subukan. Handa ka na ba, Donnie? Kanina pa ako handang-handa. Sabay kaming lumapit kay Aling Loresca. Sinubukan namin siyang tagain, pero nahawakan niya lang kaming dalawa sa kamay. Parang hindi siya matanda. Ramdam na ramdam namin ang puwersa niya. Parang madudurog ang kamay namin noon sa sobrang higpit ng pagkakahawak. Kaya naman nakaisip ako ng paraan. Sinipa ko siya sa pagitan ng hita niya. Nang mabitiwan niya kami, saka namin siya sabay na tinaga. Nakailag siya kaya nadaplisan lang namin siya sa bandang tagiliran. Pero hindi yun naging sapat para pabagalin siya. Sa halip, mas lalo siyang nabwisit sa amin. Masyado na kayong makulit. Mabilis na nakalapit sa amin si Aling Loresca. Una niyang binalibag si Among. Parang papel lang siya na tumama sa pader. Nang mapatingin na sa akin si Aling Loresca, hinanda ko na ang sarili ko. Paglapit niya, tinangka ko ulit siyang tagain, pero nakailag siya. Binuhat niya ako at binalibag din sa lamesa. Napatingin na siya kay Berting at Buboy. Alam kong yun na ang susunod niyang punteriya. Kaya ang ginawa ko, pinilit kong makabangon at agad na hinawakan ko siya sa binti. Hindi mo madatampian kahit ang daliri ng kapatid ko. Visit ka! Tanggalin mo ang madumi mong kamay sa binti ko! Marumi pala ha! Etong marumi! Nakita na lang namin na nakalapit na pala si Among. Meron tong hawak-hawak na arinola.
Sinaboy niya ang laman nito sa mukha ni Aling Loresca. Kahit kami nabahuan sa amoy. Habang wala pa sa wisyo ang matandang yon, sinipa ni Among para mapalabas niya. Umalis na tayo rito, bilis! Binuksan na namin ang bintana sa likuran ng bahay. Dumaan kami roon para makalabas. Pagtingin namin sa daan, nagkakasagupaan pa rin ang mga albularyo at aswang. Kaya naman mas pinili naming dumaan sa mga eskinita. Nakita namin hinahanap na rin kami ni Aling Loresca. Gigil na gigil siya. Habang kami nagtago na lang muna sa isang silong. Dito na muna tayo. Delikado kung pag-alagala tayo. Baka mapansin tayo ng ibang aswang eh. Hindi na rin tayo pwedeng manatili sa bahay na yon. Ang hirap kumilos, lalo na't malakas na aswang ang kalaban natin. Ay, naku, sakit ng likod ko. Litik na matandang yun ah. Pero tingin ko, kayang-kaya naman natin siya eh. Kailangan lang natin maging matalino. Gusto ko ang pagiging positibo mo, Donnie. Maganda yan. Sinuyod namin ng tingin ang buong paligid. Napansin namin na nakakalamang na ang mga albularyo sa labanan. Pero hindi naman namin makita si Tatay Tasyo. Makalipas ang halos 5 minuto, napagpasya na rin namin na umalis doon. Marahan kaming tumawid papunta sa kabilang bahay. Sumunod kayo sa akin. Lisanin na natin ang lugar na ito. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan, basta kailangan ko kayong ilayo. Mamamatay tayo rito kapag nagtagal pa tayo rito. Lakas loob na kaming lumabas. Dumaan kami sa madilim na parte. Habang tinatahak namin ang daan, natanaw na namin ang kalsada sa kabila. Binilisan pa namin ang pagtakbo. Pero nang makalabas na kami roon, nagulat kami nang biglang lumabas sa gilid si Aling Loresca. Amoy na amoy pa namin ang pagiging mapanghi ng mukha niya. Anong akala nyo? Matatakasan nyo ako? Nahihibang na yata kayo! Hindi naman kami tatakas eh. Ano kasi, maglalakad-lakad lang kami. Tapos bigla ka lumitaw. Nawalan na kami ng gana. Ang panghi mo kasi. Pre, pangit na ideya yata na asarin pa yung matandang yan. Gusto mo makuha ang kapatid ko? Patayin mo muna kami. Ay nako, pangit din na ideya yung pag-aamon, sir. Berting, lumayo kayo ng kaunti. Bibigyan lang namin ng leksyon tong matandang to. Maglayo ng dalawa, mabilis naman naming nilapitan si Aling Loresca. Kinalmot niya kami. Nakailag kami kaya daplis lang ang tinamo namin sa braso. Pero kahit na papano, sobrang hapdi ng naramdaman ko. Habang si Among naman ay parang natural lang sa kanya ang ganoong sugat. Sanay na siya. Habang ako, dumadaing. Pero hindi ako nagpakita ng kahinaan. Sinubukan kong umatake. Pero sa kasamaang palad, tumilapon lang ako. Ako ngayon ang harapin mo, tandang panghi! Tinaga ni Among si Aling Loresca, pero hindi na talaga yun tumatalab. Hindi tumatama. Hinawakan lang siya sa liig at saka binalibag sa gilid. Tingin ko, eto na ang time ko. Sige, lapit! Nang makatikim ka ng masasarap na kaltok. Makukuha ka rin naming bata ka. Sa wakas, makakatikim na rin kami ng masarap na duga. Ayoko sa'yo. Ang pangit mo. Panakampwit. Ano ka ba? Kamukha mo yung pit na kaklase ko eh. Kulubot. Ayoko sa'yo. Buboy, huwag mo na asarin. Ako yung malilintikan eh. Yan ang gusto ko sa'yo, bata. Masyadong madaldal. Kalala, hindi kita sasaktan. Puputulin ko lang ang dila mo. Maglalapit na sana siya pero humarang si Berting. Kung makatindig si Berting ay parang meron itong ibubuga. Sige, subukan mo lumapit. Masasaktan ka talaga. Hindi na naituloy ni Berting ang sasabihin niya nang sipain siya ni Aling Loresca. Tumalsik siya sa gilid, nawalan pa ng malay. Marahang lumapit si Aling Loresca kay Buboy. Sinubukan ko namang makatayo pero masyado akong malayo. Hindi na ako aabot sakaling maabutan niya ang kapatid ko. Pero buti na lang biglang dumating si Tatay Tasyo. Parang hindi siya matanda kung tumakbo. Nilapitan niya si Aling Loresca. May dala-dala itong punyal kaya agad niyang naitarak yun sa hita na matanda. Ang kapal ng mukha mong tangkay na kunin ang bunso ko, ha? Anong ginawa mo sa akin? Boboy, gumilid ka na muna. Akong bahala sa isang ito. Talunin mo po yan, Tay. Ang pangit kasi niyan eh. Nakakairita.
Kahit na kailan, epal ka talaga sa lahat ng plano namin mga aswang. Sinabi ko naman kasi sa inyo hanggat nabubuhay ako, kahit tanggalan niyo ako lahat ng parte ng katawan ko, hindi ako titigil na pigilan kayo sa mga masasama niyong gawain. Ang kaso, wala ka na magagawa, Tasyo. Kahit na matalo mo man ako, hindi niyo kakayanin si Demetrio. Ipakalakasan niya. Walang katulad, walang kapantay. Hindi pa siya kahit kailan natatalo ng kahit na sinong albularyo. Yan ang isipin mo! Wala akong pakialam kahit na ano pa siya. Basta, gagamitin ko lahat na makakaya ko para talunin kayo, mga salot kayo! Aray! Ano to? Visit ka, Tasyo! Mawawalan ka ng kontrol sa hita mong yan dahil sa laso na nakapaloob sa kundyal na yan. Unti-unti ka manghihina. Mamamanhid ang katawan mo. Pagkatapos, mamamatay ka na. Hep! Huwag mo nang tangkain na umatake. Mababagalin din yan ang paggalaw mo. Ha! Mapanlin lang ka! Pinaniwala mo kami na wala kang kayang gawin! Kanya-kanyang diskarte lang yan Malas mo lang. Mas matalino ako sa inyo. Hindi nagtagal, bumagsak na rin si Aling Loresca. Hindi na niya magalaw ang kanyang katawan. Nakatingin na lang ito sa amin. Dinukot na ni Tatay Tasyo ang mahaba niyang katana. Berting, takpan mo ang mata ni Boboy. Tinapos na ni Tatay Tasyo ang buhay na matandang aswang sa pamamagitan ng paghiwa sa leeg nito. Wala pang isang minuto, tuluyan na yung nalagutan ng hininga. Napabugan na lang ng hangin si Tatay Tasyo. Sinuri ko ang katawan niya. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang wala siyang kahit na anong sugat. Ano, ayos lang ba kayo? Ayos lang. Ikaw, Donnie, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman. Mga daplis lang naman ito. Ang bihirang aswang yan Napakahirap talunin kahit matanda na. Walang edad ang pagiging aswang. Ibig sabihin, kahit gaano sila katanda, mas malakas pa rin sila kung ikukumpara sa normal na tao. Tay, ano nang nangyari sa baryo? Kumusta na ang kasamahan ninyo? Sugatan ng iba pero wala namang malala. Marami silang napas lang pero umatras sa mga natira. Halina kayo, bumalik na tayo. Kahit na papaano'y napanatag na rin ang kalooban ko. Pagbalik namin sa kanilang baryo, inabutan namin ginagumot na ng mga albularyo ang kanilang sarili. Kami naman ay inasikaso kagad ni Tatay Tasyo. Nilinisan niya ang sugat namin. Hindi na talaga kayo dapat magtagal dito. Mamaya, darating ang kinausap kong tao para maghatid sa inyo sa pier. Aalis na kayo kagad ngayon. Pero, ang sabi niyo po, bukas pa. Buboy, kailangan na nating umalis. Tayong punterya ng mga aswang. Kaya habang nandito tayo, hindi rin matitigil ang gulo. Wala na tayong oras kaya ngayon na tayo aalis. Tama ang Kuya Buboy mo. Huwag ka mag-alala. Susunod naman niyang si Mang Tasyo. Di ba, Mang Tasyo? Ayo naman. Tutupad ako sa usapan. Ngumiti ng malapat si Tatay Tasyo. Pero nababakasan ko ang kalungkutan at pagkabahala ang kanyang mga mata. Pakiramdam ko, meron siyang iniisip na ayaw niyang ipaalam sa amin. Alauna pa makakarating ang sasakyan na gagamitin namin paalis. Maghihintay pa kami ng 2 oras. Habang nasa bakuran, hindi ko maiwasang hindi kabahan. Makailang ulit akong patingin-tingin sa paligid. Napansin naman ako ni Tatay Tasyo kaya lumapit siya sa akin. Donnie, sakaling hindi ako makasunod sa Maynila, ikaw na lang ang bahala magpaliwanag sa kapatid mo, ha? Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Malakas si Demetrio. Kung ikukumpara ako sa kanya, walang-wala ako ron. Pero lalaban ako hanggang dulo. Gagawin ko makakaya ko para matalo sila. Kaya kung ano man ang mangyari sa akin, gusto ko na handa kayo. Tatay Tasyo naman Kung makapagsalita parang namamaalam na Hindi ako namamaalam. Sinasabi ko lang ito para kahit papaano maihanda nyo na ang mga sarili ninyo. Doon na tayo sa realidad. Maaari ako mapahamak. Pero maaari din naman ako makaligtas. Ipagdasal na lang natin na sana maging pabor sa amin ang laban. Hindi na ako nagsalita. Pinilit ko na lang intindihan ang mga sinabi niya. Kahit na ang totoo,
may parte ng kalooban ko ang nalulungkot. Iniisip ko pa lang na mangyayari yon, parang dinudurog na ang puso ko. Hindi na ibang tao sa amin si Mang Tasyo. Isa na siyang pamilya. Kaya ang presensya niya sa buhay namin ay talaga namang malaking bagay para sa aming magkapatid. Makalipas ang 2 oras, nakarinig na rin kami ng may dumating na truck. Pagtingin namin sa kanto, isang truck ang pumarada doon. Akala ko magpapaalam na kami noon, pero biglang pinigilan kami ni Tatay Tasyo sa paglalakad. Oh, bakit tay? Ayan na yung sundo namin. Hindi. Walang lalapit. Bakit? Anong problema? Hindi yan ang sundo ninyo. Pasok! Pasok sa loob, bilis! Pinutunog ulit nila ang kampana sa kanilang lugar. Hindi pa nakaka-recover ang ibang albularyo, may mga dumating na naman. Nagtalunan mula sa truck ang mga aswang. Kami naman ay dali-dali nang nagtungo sa loob ng bahay. Pambira mga aswang na to. Nakatrack pa talaga. Berting, ikaw nang bahala sa kapatid ko ha. Among, sarap tayo ng bahay. Hindi natin hahayaan na makalapit ang aswang na yan kay Buboy. Sigurado ka ba? Pwede ka namang ayokong tumingin lang at panoorin kayong nahihirapan sa pakikipaglaban. Gusto ko kayong samahan. Eh di sige, sabi mo eh. Kuya, mag-iingat ka ha. Wala na kaming sinayang na sandali. Lumabas na kagad kami ng bahay. Pagdating sa labas, nagkandalabo-labo na rin sila. Si Tatay Tasyo naman ay hindi ko na rin makita. Sabi ni Among, baka raw hinahanap ni Tatay Tasyo si Mang Demetrio. Kaya itinoon ko na lang ang atensyon ko sa mga aswang na dumating. Nagkita tayo ulit, Donnie. Nang marinig kong pamilyar na tinig na yon, ay kagad kaming napatingala sa bumungan namin. Naroon si Madonna. Tumalon lang siya pababa ng parang hindi man lang nalulula. Sinasabi ko na nga ba kabilang ka rin sa mga impaktong aswang Mabuti naman at naintindihan mo na rin. Akala ko kasi kagwapuhan lang ang meron ka eh. Kahit papaano pala, nag-iisip ka rin. Kung inakala niyong makukuha niyong gusto niyo, nagkakamali ka. Kami mananalo ngayong gabi. Makagawa ng isang gaya mo na laking Maynila. Hoy, nakakalimutan mo na yata ang 2 kami rito. Ako ang kanang kamay ni Mang Tasyo. Eh wala naman akong pakialam sa'yo eh. Sino ka ba? Wala kang pakialam sa akin? O baka nagagwapuhan ka na sa akin? Maiintindihan ko kung hindi ka kagad naaamin. Wala akong panahon makipaglukuhan sa inyo ah. Kayong dalawa, papaslangin ko kayo. Kukunin ko ang bata. Gumapang na mabilis si Madonna. Lumundag siya papunta sa amin. Mabuti na lang at hindi niya kami tinamaan. Nagkatinginan kami ni Among, nagkasinyasan. Kaya sa sunod na paglapit ni Madonna, sinabayan namin siya. Tinamaan namin siya sa kamay. Dito na namin nalaman na hindi siya kasing lakas ni Aling Loresca. Nakachamba pa kayo ah. Tingnan natin. Umangil na naman siya ng malakas. Mas mabilis siyang gumapang kumpara nung una. Nadamba niya si Among, kaya hindi na ako nagsayang ng oras. Nilapitan ko kagad siya tinangkang tagain, pero nakailat kagad siya at pumunta sa gilid. Anong problema? Natakot ka na ba? Ako? Tatakot? Tatakot sa mahihinang nilalang na gaya nyo. Lalong-lalo ka na. Sa muli niyang paglapit sa amin, nakalmutan niya si Among. Medyo mahabang pagkakadali niya. Napatras si Among. Sa kamalas-malasan pa ay natumba dahil naapakan niya ang bote. Akmang tatatari na sana niya ng kalmot si Among, pero agad kong dinampot ang bato sa gilid. Pinukul ko kagad yon kay Madonna. Tinamaan naman siya sa ulo. At dahil sa ginawa ko, hindi na siya nakalapit kay Among. Mahilo siyang napasandal sa bakod. Nangyari? Bakit umiikot ang paningin ko? Katapusan mo na! Tumayo si Among. Ang kaso nga lang, biglang may dumating pang ibang aswang. Inatake noon si Among, pero nakailag naman siya. Pagtingin namin sa paligid, may 4 na agad na aswang na naroon. Ako na to, pre! Ha? Anong ikaw na? Pahinga ka muna. Tatapusin ko lang tong 4 na buwang. Gumilid na muna ako. Sinamantala ko na rin ang pagkakataong yon para ipahinga ang katawan ko. Sabay-sabay namang inatake ng mga aswang si Among. Napapailing na lang ako sa nakikita ko. Kayang-kaya niya kasing palaga ng 4. Pero ang hindi ko maintindihan,
Kapag isa lang ang kalaban namin, palagi siyang tinatamaan. Inabot lang ng 3 minuto, napatay na niya kagad ang mga aswang na yon. At sa mga nakalipas na minuto, nakabalik na sa katinuan si Madonna. Handang-handa na siya ulit na labanan kami. Oh, nakapagpahinga ka na ha? Baka naman, bigyan mo na ako ng magandang laban. Manahimik ka. Hindi ka ang gusto kong kalabanin. Si Donnie. Pisit kang Donnie ka? Kapal na mukha mong batuhin ako sa ulo? Pasensya ka na ha? Ako talaga ang bida rito eh. Kaya ako munang dapat mong kalabanin. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Among. Nagmamadali na siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng babae. Hinagupit niya yun ng malakas. Iilag sana si Madonna pero sa kasamaang palad, siya naman ang nakaapak ng bote. Nadapa siya. Yun na ang tamang pagkakataon para kay Among. Hindi na siya nagsayang ng sandali. Sinaksak niya ng itak si Madonna. Tumarak ang patalim sa dibdib niya. Paggugot niya, nagawa pang makabangon ni Madonna at makadistansya. Pero sirit na ng sirit ang dugo nito at makailang ulit na rin sumuka ng maraming dugo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang kagaya mo'y hindi uubra sa akin. Matagal ko nang ginagawa ang pagpaslang sa inyo. Nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay ko eh. Pumapatay na ako ng aswang eh. Walang iyak. Pangit! Aatake pa sana si Madonna pero tuluyan na itong bumagsak. Agad itong nalagutan ng hininga. Hindi pa tapos ang laban namin, kaya hindi kami naging kampante. Pagtingin namin sa iba naming kasama ay nakikipaglaban pa rin ang ilan sa kanila. Donnie, kailangan natin makuha yung truck na ginamit nila. Yun ang gagamitin natin para makaalis na kayo. Pinalabas ko na si Berting at Buboy. Habang abala ang lahat, naganap kami ng madadaanan papunta sa pinagparadahan ng truck. Nang masiguro naming walang nakakakita sa aming gagawin, agad ko namang pinasampa si Berting at Buboy. Sakto, iniwan yung susi. Donnie, sige na, umalis na kayo. Kami nang bahala rito. Hindi, sasama ako sa laban. Berting, ikaw nang bahala sa kanya. Lumayo na kayo rito. Yung pinakamalayo, mas maganda. Sigurado ka ba sa gagawin mo, sir? Baka mamaya, hindi ka na makabalik ha. Kuya, baka masaktan ka lang dito. Kailangan ko tong gawin. Kailangan kong tulungan si Tatay Tasyo. Kailangan ko makasiguro na makakauwi siya kasama natin. Sige na, Berting. Paandarin mo na yan. Huwag kang mamamatay, sir ha. Agad na kinabig ni Berting ang manibela at saka pinaharurot palayo. Tinapik naman ako ni Among sa balikat ng nakangiti. Pinapahanga mo talaga ako, kaibigan. Mamaya ka na humanga. Kailangan na nating mahanap si Tatay Tasyo. Sigurado kong kinakalaban na niya si Mang Demetrio ngayon. Alam ko kung nasaan sila. Tara, sumunod ka sa akin. Pumasok kami sa halamanan. Madilim ang dinaanan namin. Pero ilang saglit lang, nakarating na rin kami sa ilog kung saan kami nanghuhuli ng isda. Open area doon. Natatamaan ang buong ilog ng liwanag ng buwan. Kaunting lakad lang namin, nakita namin si Tatay Tasyo. Nakatayo lang. Agad naman namin siyang nilapitan. Tatay Tasyo. Oh, bakit kayo nandito? Nasaan si Boboy? Nakalis na sila gamit yung truck. Aba, bakit hindi ka pa sumama? Gusto kitang samahan dito eh. Diyos ko, malakas ang makakalabang ko. Hindi ka dapat nagpunta rito. Ikaw naman, Among, bakit mo siya dinala rito? Pambihira ka naman, oh. Eh gusto niya eh. Ano magagawa ko? Nasaan si Mang Demetrio? Paparating na siya. Di kalaunan, naramdaman naman namin ang presensya niya. Nabulabog ang mga nagpapahingang ibon. May narinig din kaming mabibigat na yabag ng paa. Lumabas siya sa likuran ng malaking bato. Huminto. Ramdam namin ang talim ng pagkakatingin niya sa kinalalagyan namin. Matinig ka talaga, Tasyo. Palagi mo talaga akong pinahihirapan, ah. Hindi na kasi kayo dapat umalis pa sa lugar ninyo, eh. Mas maayos na ang buhay niyo ron, eh. Tasyo, sinasagat mo ang pasensya ko, eh. Nakakalimutan mo na yata na wala ni isa sa inyo makakatalo sa akin. Kaya napilitan kayong ikulong na lang ako sa isang lugar. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero wala na rin akong dahilan para atrasan ka ngayon. Tatapusin natin ang laban na matagal nang naudlot. Hindi na natapos ni Tatay Tasyo ang sinasabi niya. Naramdaman ko na lang ang malakas na hangin sa gilid ko. Yung pala, nakalapit na kagad si Mang Demetrio. Hindi ko alam kung papaano niya yun nagawa.
Napapikit lang ako sandali, pagdilat ko, nasa gilid na siya. Ayoko lang ng maraming daldal. Hinila ko ni Tatay Tasyo pero huli na. Tinamaan na ako sa braso. Mahaba at malalim na kalmot ang tinamo ko, kaya hindi agad ako makabangon. Akala ko'y wala nang kasunod yun, pero wala pang 2 minutong nakalilipas, si Among naman ang dinali niya. Sirit agad ang dugo sa bandang likuran niya. Wala na rin itong nagawa kundi ang mapaluhod dahil sa sobrang hapdi. Huwag mong idamay yung mga bata. Tayo magkalaban dito kaya akong harapin mo. Hindi ko naman sila dinaramay eh. Ayoko lang silang makitang nakatayo dyan sa tabi mo. Baka kasi masagi ko nang hindi ko sinasadya. Isa pa, tama lang naman na meron kang kasama. Kasi parang hindi naman kasi tama na wala kang kaliwang kamay. Puro kanang kamay lang. Walang hiya ka. Lumusob si Tatay Tasyo gamit ang kanyang kanang kamay. Tinaga niya ng katana si Mang Demetrio, pero parang pinaglalaruan lang siya nito. Walang tumatama sa bawat hagupit ni Tatay Tasyo. Maya-maya pa, si Mang Demetrio na rin ang umatake. Kagaya ng inaasahan ko, kitang-kita ang kalamangan ng matandang aswang. Parang papel lang niyang binalibag si Tatay Tasyo. Masaya siyang ginawa yon. Parang gusto niya munang pagsawaan si Tatay Tasyo bago tuluyang patayin. Sinubukan din namin ni Among na tulungan siya pero kapag gumagalaw kami, mas lumalakas ang sirit ng dugo. Wala pang 10 minuto, bugbog sarado na si Tatay Tasyo. Hirap na siyang makatayo ng diretsyo. Gumigaywang na siya. Parang kaunting sagi lang sa kanya ay matutumba na rin. Tatay Tasyo! Buisit kang aswang ka kapag ako nakatayo ng maayos dito. Bakit? Naawa na ba kayo sa matandang to? Tingnan nyo nga siya. Nakakatayo pa rin oh. Matapang pa rin. Kaya hindi pa tapos ang palabas. Tama na! Tama na pakiusap! Huwag mo na siyang saktan! Pero kahit anong pagmamakaawa ko kay Mang Demetrio, tinuloy niya pa rin ang pambubugbog kay Tatay Tasyo. Duguan na ang mukha niya. Sarado na ang isang mata dahil sa pamamaga. Tawa lang siya ng tawa. Parang may kakaibang ligayang dulot sa kanya ang bawat puputok sa mukha ni Tatay Tasyo. Pambira. Hindi man lang ako nahirapan na. Wala man lang akong galos. Walang pawis. Anong klaseng laban to, Anastasio? Masyado kaya atang naging kampante, Demetrio. Akala mo siguro hindi ako naganda. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Kahit nabugbog sarado ka na eh, nagagawa mo pa rin magyabang. Nakita naming merong inilabas na singsing si Tatay Tasyo. Isang singsing na kulay itim. Agad namang umalma si Among sa gagawin niya. Huwag, Mang Tasyo! Hindi mo pwedeng gamitin ang anting-anting na yan! Teka, ano bang meron sa singsing na yon? Anting-anting niya yun na hindi na niya nagagamit dahil hindi na kaya ng katawan niya. Kapag sinuot niya yun, baka lamunin ng kapangyarihan ng anting-anting ang mahina niyang katawan. Mamamatay siya! Ah, yan pala ang pinagmamalaki mo sa akin ngayon ha. Sige, subukan natin yan para malaman natin kung ilang minuto na lang ay tatagal mo sa mundong ito. Wala akong pakialam kung ano mangyari sa akin. Ang mahalaga sa akin ay mapatay ka. Paano mo susuotin yan eh? Wala ka ng kaliwang kamay. Tanga, meron akong kanang kamay at bibig. Isinuot ni Tatay Tasyo ang singsing. Ilang segundo lang, napansin namin parang nakislap-kislap ang singsing. Nanlaki mata ni Mang Demetrio nang makita yon. Walang ano-ano. Nahalata kaagad ang pagbabago kay Tatay Tasyo. Nagkaroon siya ng sigla. Diretso na ang kanyang tindig. Kinabigla na lamang ni Mang Demetrio ang susunod na nangyari. Parang hangin na nakalapit si Tatay Tasyo sa kanya. Kahit kami, hindi rin yun nakita. Sinuntok ni Tatay Tasyo si Mang Demetrio sa panga. May uppercut ding ginawa. Nakarinig pa kami ng mga ngiping parang nadurog. Mabilis sa mga pangyayari. Hindi na rin nagawang makapalag ni Mang Demetrio, kaya dumistansya na muna ito. Paano mo nagawa yon? Papunta! Wala akong panahon para magpaliwanag sa iyo. Kailangan kitang tapusin sa loob ng 2 minuto. Muling umatake si Tatay Tasyo at sa pagkakataong ito, wala siyang sinayang na sandali. Hindi na niya yun hinayaan pang makapalag. Bawat suntok niya ay malalakas.
Sumusuka ng dugo si Mang Demetrio. Napapasigaw sa sakit. Naririnig na rin namin na parang nagmamakaawa na siya. Pero walang balak si Tatay Tasyo na itigil yon. Tinigil niya hanggang sa maging lupaypay na si Mang Demetrio at nakahiga na sa sahig. Nanalo ka sa akin noon dahil wala ang anting-anting ko. Pero hindi na ngayon, Demetrio. Hindi na ngayon. Naisahan mo ko. Kinuha na ni Tatay Tasyo ang katana niya. Sinaksak na rin niya si Mang Demetrio sa dibdib. Hindi nagtagal ay tuluyan na rin yung nalagutan ng hininga. Samantala, nagmamadali namang tinanggal ni Tatay Tasyo ang anting-anting. Bumagsak siya sa sobrang panghihina. Nagawa ko. Akala ko mawawala ka na eh. Ayos ka lang ba, Tay? Huwag niyo akong intindihin. Walang nangyaring masama sa akin. Tinanggal ko kagad ang singsing bago pa tuluyang ariin ang anting-anting ang katawan ko. Nanalo na tayo. Natalo na natin ang pinuno ng mga aswang. Napaiga na lang ako sa lupa nung mga sandaling yon, Kabanong. Kahit na sobrang kirot pa rin ang sugat ko, sobrang saya ko noon. Nung gabi ding yon ay natapos na rin ang labanan. Nanalo ang puwersa nila Tatay Tasyo. Marami ang nasugatan. May malubha, pero laking pasasalamat namin dahil walang nasawi sa amin. Isang linggo ang nakalipas na makarecover na si Tatay Tasyo, nagpaalam na rin siya sa mga kapwa niya albularyo. Isinama na namin siya papuntang Maynila. Sobrang saya namin ang kapatid ko noon dahil sa dami ng mga nangyari, may uuwi na rin namin ang tinuturing naming ama. Buti na lang naanapan natin tong van, no? Akala ko kinalkal na to sa daan eh. Sabik na ako makarating ng Maynila. Panigurado, mananaba ka ron. Ang daming masasarap na pagkain doon, Among. Hindi lang yun, magkakapera ka rin kasi hahanapan kita ng trabaho doon sa Maynila. Wow! Hindi naswang ang atupagin ko, no? Hindi na. Hindi na aswang ang iisipin natin. Ang iisipin na lang natin kung paano tayo makakapagsimula. Sabik na ako ng bagong buhay natin. E di, bibilisan ko na to. Baka naman mabangga tayo. Di tayo makarating sa Maynila, Kuya Berting. Nagtawanan na lang kami nung mga sandaling yon, Kabanong. Abot langit ang ngiti ko noon dahil sa wakas makakasama na namin si Tatay Tasyo. At sa pagkakataong yon, kami naman ang mag-aalaga sa kanya. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwentong handog ngayong araw. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. Maraming salamat po. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo ngayong araw na to sa video natin. Kung medyo nabitin po kayo, sana'y dalawin nyo rin po yung ibang channel natin, ang Pamela Clamil Channel. Nagnanarit po ako doon bilang si Lolo Pael at ako rin bilang Kabanong. At sana, dalawin nyo rin yung bagong channel natin, yung Kabanong version 2.0, kung saan meron pong mga music and effects na rin yon at moving images, kaya may mapapanood na po kayo habang nakikinig kayo ng magandang narration. At sana, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. Ilalagay rin po namin sa pin comment ang mga link ng mga nasabing channel para madali nyo na lang mahanap ang mga channel na nabanggit. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!